Ito si Justin, isang binata na may potensyal na maging isang tunay na matapang na lalaki. Mula pagkabata, sinanay siya ng kanyang lolo sa martial arts. Malakas siya para harapin ang isang buong gang, ngunit hindi siya kailanman nang aapi kahit kanino. Sa kabaligtaran, lagi siyang gumagawa ng paraan para tulungan ang mahihina. Si Justin ang bangungot ng bawat bully dyan at sa bawat pagsipa niya sa lalamunan ng isa sa kanila, lagi silang sumisigaw ng mga bagay tulad ng, "Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? May mga koneksyon ako, alam mo ba yon? Hintayin mo lang na umuwi ako at tatawagan ko ang nanay ko, saka mo malalaman ang hinahanap mo." Natigilan si Justin ng halos 5 segundo nang marinig ang mga banta na ito, lubos na takot. Ang taong iniligtas niya sa pagkakataong ito ay isang palaboy, ang buong katawan ay puno ng dumi at mga paghihirap. Gayunpaman, naunawaan ng lalaki ang prinsipyo ng pagbabayad ng utang na loob. Naglabas siya ng isang piraso ng salamin na may hindi maintindihang pagguhit dito. Sa sandaling inabot ito ni Justin para tanggapin, isang pag-agos ng kuryente ang damaloy sa kanyang buong braso, na nagdulot ng hindi matiis na sakit. Natunaw ang piraso ng salamin, at ang drawing dito ay misteryosong sumanib sa kamay ni Justin. Sinabi ng lalaki kay Justin na ito ang susi sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng mundo. Hindi maintindihan ni Justin ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Matagal na niyang napagtanto na nasangkot siya sa isang bagay na lubhang nakakatakot. Kinabukasan, nakatulog si Justin na parang troso at nahuli sa paaralan. Sa unahan, minamadali siya ng kanyang kaibigan noong bata pa siya, na biniyayaan ng isang mapagbigay na figure. Dahil alam niyang mahuhuli na siya, tumakbo si Justin ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumabas mula sa isang makipot na eskinita. Hindi makahinto or makaiwas si Justin sa oras, kaya sumigaw siya upang balaan siya. Ngunit bigla siyang nag-pose bilang isang mandirigma at binigyan ng isang malakas na suntok sa ulo ni Justin, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pagkatapos lamang nagising ang babae sa katinoan at agad na humingi ng tawad. Isang paghingi ng tawad. Ano ang silbi ng isang paghingi ng tawad ngayon? Maaari na ring tawagan na lang ang punerarya at idaos ang libing. Iniabot niya ang kanyang kamay para tulungan si Justin na makatayo, ngunit nang magdikit ang kanilang mga kamay, isang kislap ng kuryente ang sumilay sa pagitan nila. Ang paghingi ng tawad ng dalaga ay agad na naging parang yelo, "Mag-ingat ka." Pagkasabi niya noon, naglakad na siya palayo. Dumating si Justin sa klase, kung saan nagle-lecture ang guro tungkol sa kaharian ng Selen Easton, ang pangalawang superpower sa mundo at ang tanging bansang nang ahas na direktang homenin ang Estados Unidos. Sila ang kaalyado ng Japan, at kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawa, papanig ang Japan sa Selen Easton. Wala nang pakialam si Justin sa alinman dito at abala siya sa pag-alis ng tato sa kanyang kamay. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito matitinag. Kahit nakalmutin niya ang kanyang balat, nananatili pa rin ito. Nakarinig ang mga kaibigan ni Justin ng mga tsismis tungkol sa pagbuo ng mga sikretong armas ng Estados Unidos na umano'y kahawig ng mga tato. Sa paanuman, sa pamamagitan ng hindi malamang paraan, nakarating ang mga armas na ito sa ilalim ng mundo ng Japan. Marahil ay isa na rito ang tato ni Justin. Lumapit si Tuka at sinabihan silang itigil na ang kalokohan. Niyaya niya si Justin na mamili ng hapong iyon at nangakong iluluto ang paborito nitong pagkain. Nagsalita siya ng malakas, ngunit nang sabihin na ni Justin sa kanya kung ano ang gusto nitong kainin, walang ideya si Tuka kung paano ito lutuin. Kinailangan niyang pumunta sa supermarket at magtanong-tanong. Habang naghihintay, inabot ni Justin ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang lolo. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang babae mula ng umagang iyon, inagaw ang kanyang telepono, at kinutya siya. "Hulihin mo ako kung kaya mo." Hinabol siya ni Justin. Siyempre, isang lalaking walang kahit isang barya ang nawawala ang kanyang telepono. Bukod pa riyan, papahirapan siya ng kanyang matandang lolo nang walang malay pag-uwi niya. Tumakbo sila hanggang sa isang abandonadong gusali. Bago huminto, tinanong ng babae si Justin kung saan niya nakuha ang tato na iyon. Dati itong pagmamay-ari ng Estados Unidos, at hindi niya dapat ito taglayin. Habang nakatayo pa rin si Justin roon, nalilito, sumugod siya rito, nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na sipa.
Walang balak na mag-imbestiga or sumubok, bawat atake ay nilayon upang tapusin siya. Si Justin ay inatake ng walang humpay na mga pag-atake, napilitang umatras ng paunti-unti hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Nakaharap ang isang malakas na suntok mula sa kanyang kalaban, napagtanto ni Justin na wala ng lugar para umiwas. Nasalo niya ang kanyang kamao at itinulak ang kanyang binti pasulong, sinusubukang ibagsak siya. Ngunit sa kalagitnaan ng himpapawid, isa na namang mapaminsalang suntok ang natanggap niya sa ulo nito. Dahil sa lakas ng suntok, hindi na niya masundan ang kanyang mga galaw. Sinuntok niya ito na parang isang ina na nagdidisiplina sa kanyang anak at ang tanging kulang na lang ay isang walis. Sa wakas, nang bumagsak si Justin, tumalon siya sa ere, hawak ang isang kutsilyo, sumugod patungo sa kanya na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Nang akala ni Justin ay tapos na ang lahat, huminto siya. Hindi ka naman masama, magtagal ng ganoon katagal nang hindi man lang ginagamit ang kapangyarihan ng tato. Pero hindi iyon dapat pag-aari ng isang bata, bulyo ni Justin, naiinis na tawaging bata. Sino ang tinatawag mong bata? Mas matanda ako kaysa sa hitsura ko, alam mo ba yun? Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng detalyado ang lahat tungkol sa tato. Para magamit ito, kailangan mo itong i-charge gamit ang trigger. Ang trigger nito ay chalk at humugot siya ng isang stick ng chalk at inilagay ito sa kanyang kamay. Naglaho ito, agad na napalitan ng isang maliit na sphere ng compressed air. Nang ihagis niya ito pataas at tumama ito sa kisame, isang mapaminsalang pagsabog ang sumiklab. Iyon ang kapangyarihan ng tato, na nagpapahusay sa mga pisikal na kakayahan at nagbibigay ng supernatural na kapangyarihan sa mga tao. Hindi sapat ang mapahirapan sa kalye. Pag-uwi, pinahirapan siya muli ng kanyang lolo. Mas malakas pa ang suntok ng matanda nang malaman niyang natalo lang si Justin sa laban. Sa hindi malamang dahilan, nasawi na ang ama ni Justin ngunit patuloy na binabanggit ng kanyang lolo ang pagkasawi ng kanyang anak bilang babala sa kanyang apo. Nasawi siya dahil hindi siya sapat ang lakas at kung walang lakas, walang hustisya. Nakahiga si Justin roon at nag-iisip ng ilang sandali, inaalala ang kanyang maamo ngunit malalim na ama. Sa tuwing siya ay natatalo or natatakot, hindi siya kailanman pinagalitan or sinaktan ng kanyang ama ng malupit. Kung may gusto ka, iabot mo ang iyong kamay dito. Kung hindi maabot ng iyong kamay, dapat kang humakbang pasulong. Dahil sa mga salitang iyon ng paghihikayat, kahit ngayon, kaya pa ring bumangon ni Justin pagkatapos ng bawat pagkatumba. Ang tanging problema rito ay ang misteryosong babae, na kilala rin bilang Iris, ay tila walang ibang magawa. Hindi na niya kailangang kumain or matulog, sinusundan lang niya si Justin ng walang tigil, 24/7, umaga, tanghali, at gabi, nang hindi lumiliban kahit isang sesyon. Mukhang nakakatakot ang kanyang pagmamatsyag, ngunit ang kanyang aktwal na antas ng kasanayan ay napakalakas. Ang kanyang pagsunod ay napakahalata na napansin ng lahat, at hindi naiiba si Justin. Habang pauwi, hindi na nakatiis si Tuka at gusto niyang harapin si Iris para sa isang laban. Kung ano man ang gusto mo, lumabas ka rito at ayusin mo na. Mabuti na lang at napigilan siya ni Justin sa oras. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung hindi? Kinausap niya si Iris, gustong malaman kung bakit hindi niya maaaring gamitin ang tato. Iba-iba ang trigger ng bawat isa at ang akin ay chalk, hindi ibig sabihin na pareho ang sa iyo. Pagkatapos ng pagkatalo na iyon, gustong-gusto ni Justin na lumakas. Hindi niya maintindihan kung malakas ba talaga siya or mahina, dahil natatalo siya sa nakakagulat na paraan. Siyempre malakas siya, pero depende rin ito sa kung sino ang makakalaban niya. Sa sandaling iyon, isang malaking lalaki na parang isang toro ang sumugod papunta sa kanila. Bumangga siya sa isang lalaki, at natamba ito. Nakita ni Justin ang sitwasyon, umakto bilang isang mandirigma, binaligtad ang mabangis na lalaki, at sinundan ng isang mabangis na atake sa siko. Ang lalaking natamba ay si Tommy, ang nasasakupan ni Iris. Silang dalawa ay bahagi ng isang unit ng militar na inatas ang kumuha ng mga ilegal na tato. Hinahabol ni Tommy si Wilbert, isang Amerikanong mafioso na pumunta sa Japan para bumili ng mga tato. Katatapos pa lang nilang magpaliwanag, biglang lumipad si Justin pabalik, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi masyadong nagulat sina Iris at Tommy. Ang isang taong may tato ay ibang-iba sa isang ordinaryong tao. Paano siya natamba ng ganoon kadali?
Akmang salakay na sana si Iris nang pigilan siya ni Justin. Kailangan niyang labanan ang lalaking ito mismo at wala sa kanyang bokabularyo ang pagsuko. Ngunit ang problema ay napakalakas ni Wilbert. Hindi tulad ni Justin, alam niya kung paano i-activate ang kanyang tato. Ang kanyang mga suntok ay parang isang tangke, hindi mapigilan at mapaminsala. Anuman ang mahawakan nila ay nadudurog. Kailangang maging maingat si Justin at isang malinis na suntok ay sapat na para tuluyan siyang matamba. Napansin ni Justin na si Wilbert ay napakalakas, ngunit mayroon siyang kakilakilabot na pamamaraan sa pakikipaglaban. Ang bawat atake ay nag-iiwan ng malalaking butas. Alam ito, hinintay ni Justin na iwan ni Wilbert na nakalantad ang kanyang baba at direktang sinuntok ito. Naglabas si Wilbert ng dugo, ngunit hindi man lang siya natigilan. Hinawakan niya ang ulo ni Justin, itinulak ito pababa, at sinuntok ang tiyan nito ng malakas. Napakasakit ng sakit at bawat galaw ni Wilbert ay nagdulot ng matinding pinsala kay Justin. Nawawalan siya ng maraming dugo at nang maramdaman ni Iris na kritikal ang sitwasyon, sumugod si Iris. Ngunit sa sandaling iyon, kasunod ng mga salita ng kanyang ama, inabot ni Justin ang kanyang kamay para saluhin ang paparating na kamao ni Wilbert. Ang tato sa kanyang palad ay hinigop ang kanyang dugo at ginawa itong isang kulay abong globo. Sinagap nito ang malakas na suntok ni Wilbert, na ikinagulat ng dalawang nakasaksi sa likuran niya. Nang tumingin silang muli, si Wilbert ay nakahiga sa malapit, sinalanta ng mapanirang puwersa ng globo. Dahil sa kanyang kapalaran, nawalan din ng malay si Justin. Matapos ipadala ang kanyang kalaban sa limot, nagising siya at natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang silid. Pinaghihiwa-hiwalay ni Tommy at Iris ang lugar na parang may hinahanap. Wala silang makitang kahit isang maruming magazine kahit saan. Tila ang pagkalalaki ni Justin ay nagsisilbi lamang ng isang biolohikal na tungkulin at wala ng iba pa, isang tunay na kahihiyan sa sangkatauhan. Pagkatapos ng panunukso, sinabi ni Iris kay Justin na kailangan na niyang sumali sa kanyang koponan. Kung hindi, ang tato mismo ay papaslang sa kanya. Ang tato ni Justin ay maaaring lumikha ng isang black hole, isang vacuum na lalamunan ang lahat ng nasa loob ng saklaw nito. Ito ay isang hindi matatag na kapangyarihan na maaaring pumaslang sa sarili nitong gumagamit. Hindi ito maisip ni Justin ng mag-isa at kailangan niya ng maayos at sistematikong pagsasanay. Kaya naman hindi opsyonal ang pagsali. Nang marinig ito, hinawakan ni Justin si Iris sa kwelyo at sumigaw. Kasalanan mo ang lahat ng ito sa pagkaladkad sa akin dito. Kung hindi dahil sa inyo, nasa bahay na ako ngayon at pinag-iisipan ang aking mga kalamnan sa braso kasama ang aking maliit na kaibigan sa ibaba. Inihagis ni Iris si Justin sa lupa, tinapakan ang leeg nito, at sinabing, ikaw ang naghangad ng kapangyarihan. Ngayon ayaw mong bayaran ang halaga at gusto mo ng libreng sakay. Ang tanging libreng bagay na makukuha mo ay isang knuckle sandwich. Dahil doon, umalis sila ni Tommy, binigyan si Justin ng oras para pag-isipan ito. Kung tatanggi siya, kahit papaano ay kailangan nilang tanggalin ang braso na may tato. Kinabukasan, pumasok si Justin sa paaralan gaya ng dati, at nagpakita si Iris. Siya ang bagong transfer student at halos hindi naramdaman ni Justin na may mali bago niya ito binati ng mainit. Agad na tinitigan siya ng bawat lalaking estudyante sa silid na parang ninakaw niya ang kayamanan ng kanilang pamilya. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang ipahiwatig ni Iris na ang kanilang relasyon ay higit pa sa karaniwan. Kaya agad na itinaas si Justin sa isang napakataas na lugar ng kanyang mga kaklase, itinaas ng may matinding sigla, at pagkatapos ay walang awang itinapon sa lawa ng paaralan. Sa kanilang mga mata, ang pagsunod kay Tuka ay parang pangarap na mabuhay, isang buhay na angkop para sa Maharlika. At ngayon, kay Iris na rin. Nang makita ni Tuka na patuloy na lumalapit si Iris kay Justin, naiirita rin siya at gusto niya itong harapin para sa isang malinaw na paliwanag. Ngunit wala nang pakialam si Iris dahil nakatitig lang siya ng mabuti sa mapagbigay na asset ni Tuka at nagsimulang magmasahe. Kakaakyat lang ni Justin sa bintana at nasaksihan ang pangyayari, agad na nawalan ng 1 litro ng dugo sa ilong nito. Maya-maya, pagpasok ng guro sa klase, halos sawi na ang mga lalaking estudyante, at si Iris ay may malaking bukol sa ulo. Nang hapong iyon lang nagkaroon ng pribadong sandali si Iris para makausap si Justin. Hindi na bago ang paksa at kailangan niya itong sumali sa team.
Hindi rin itinago ni Iris ang tunay na layunin ng organisasyon. Gusto nilang pigilan ang digmaan, hindi pasiglahin ito. Ang pag-unawa ng Selen Easton sa mga tato ay kapantay, kung hindi man mas higit pa, ng Estados Unidos. Kung sumiklab ang digmaan, walang makakaalam kung sino ang mananalo, ngunit ang pagkawasak ay magiging mas malala pa kaysa sa maiisip ng sinuman. Matapos marinig ito, pumayag si Justin, ngunit may isang kondisyon siyang kailangan nilang tanggapin. Kung sakaling matuklasan niya na ang organisasyon ay sumasalungat sa orihinal nitong misyon, hindi siya basta aalis, personal niya silang parurusahan. At ganoon na lang, opisyal na sumali si Justin sa isang organisasyong hindi niya lubos na nauunawaan. Ang sinabi sa kanya ni Iris ay malamang na dulo lamang ng iceberg. Ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito ay kailangang matuklasan mismo ni Justin, dahan-dahan at unti-unti. Kinabukasan, sinunod ang mga tagubili ni Iris, tumungo siya sa tagpuan. Bago umalis, maingat na sinuri muna ni Justin ang bahay ni Tuka. Sa mga nakaraang araw, tila tahimik niyang iniimbestigahan si Iris ng mag-isa. Upang mapanatiling ligtas ang kanyang kaibigan noong bata pa, kinailangan ni Justin na maging mas maingat. Ngunit ang hindi niya alam ay sa sandaling umalis siya, nakita na ni Tuka ang lahat. Dahil sa kamakailang pagpapakita ni Iris, iniiwasan ni Justin si Tuka, na lalo lamang nagpa-curious sa kanya kung sino si Iris at kung ano ang kanilang relasyon. Medyo magulo rin si Iris at hindi niya isinulat ng malinaw ang address, gumuhit lamang ng isang malabo at misteryosong mapa. Nang dumating si Justin, nag-atubili siya, hindi sigurado kung ito ang tamang lugar. Naisip din niya na ang loob ay magiging isang uri ng makabagong imbakan ng mga armas, armado ng husto at kayang lipulin ang sinumang hamarang sa kanilang daan, ngunit imahinasyon lamang niya iyon. Nang buksan ni Tommy ang pinto at pinapasok si Justin sa loob, ang buong bahay ay mukhang normal na normal. Sa madaling salita, ito ay tunay na isang lugar na matitirhan. At iyon, sa kabalintunaan, ang dahilan kung bakit nakaramdam si Justin na may kakaiba sa bahay. Hinanap ni Justin ang bawat sulok ng bahay ngunit hindi niya mahanap si Iris kahit saan. Tinawagan niya ito at sinabihan siyang tumambay kasama ang mga ipis ng kaunti. Abala siya sa labas at hindi na siya nakabalik. Medyo naiinis si Justin ngunit wala siyang magawa tungkol dito, kaya ipinagpatuloy niya ang paggalugad sa bahay. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Tommy ng tawag sa telepono na may kritikal na kaalaman. Isang kudeta ang nagaganap sa Selen Easton at pinaslang ni Prinsesa Arya ang hari at reyna at inagaw ang trono. Hindi ito magandang balita dahil kilala si Arya bilang kahihiyan ng maharlikang pamilya. Kung uupo siya sa kapangyarihan, tanging ang langit ang nakakaalam kung mananatiling mapayapa ang mundo. Kakababa pa lang ni Tommy ng telepono nang may kumatok sa pinto. Hinawakan niya ang hawakan, ngunit bago pa niya ito mabuksan, nabasag ang pinto. Tumama ng napakalakas ang dulo ng payong kaya't agad na natamba si Tommy. Ang hindi niya makapaniwala ay si Tuka pala ang sumalakay. Dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang isang atake, umatake pa siya. Kagagaling lang ni Justin sa basement at nasaksihan ang hindi kapani-paniwalang eksena. Samantala, naabutan din si Iris ng problema. Katatapos lang niya ng trabaho at malapit nang umuwi nang may biglang samilaw na liwanag na tumagos sa salamin na bintana at sa dingding sa likod nito. Nakaiwas agad si Iris at may bahagi ng kanyang damit na punit-punit. Ang umaatake ay isang lalaking nagngangalang Benjamin, isang miyembro ng organisasyong Brahman ng mga gumagamit ng tato sa ilalim ng pamumuno ni Prinsesa Arya. Pumunta siya upang agawin ang tato na detonator. Pagkatapos ng huling pag-atakeng iyon, ang maliit at hindi paganap na pangangatawan ni Iris ay nalantad sa kanyang harapan, at ang kaakit-akit na ito ay hindi may kakaila. Ngunit hindi siya nagpakita ng awa, hinampas ang kanyang letigo sa hindi maisip na bilis. Ang letigo ay kumilos ng napakabilis, nag-iwan ito ng mga imahe, na humahabi sa isang hindi maiiwasang metal. Ngunit si Iris ay nakatayo sa loob nito nang walang anumang pinsala, ang kanyang katawan ay gumagalaw ng may likidong biyaya, dumudulas sa bawat puwang ng may kagandahan. Nang makitang walang silbi ang kanyang mga pag-atake, huminto si Benjamin. Pagkatapos ay umatake siyang muli ng may mas walang humpay na ritmo. Matapos maipit sa isang pagkakatabla, hindi makaabante or makaatras, tumalon si Iris pababa sa sahig, kumuha ng tsock, at pinaandar ang kanyang tato.
Pinisil niya ang hangin sa isang bato at inihagis ito pataas. Isang malakas na pagsabog ang sumiklab. Bagamat hindi ito sapat upang malubhang masugatan si Benjamin, binigyan nito si Iris ng sapat na oras upang makatakas. Pagbalik sa bahay, si Tommy ay malubhang nasugatan. Hinimok niya si Justin na tumakbo at ang umaatake ay isang assassin mula sa Selen Easton, at walang laban si Justin ngayon. Ngunit paano siya makakatakbo kung ang umaatake ay si Tuka? May nangyaring kakaiba kaya naging agresibo at mapanganib ang kanyang karaniwang mabait na kaibigan. Tulad ng hinala ni Justin, sa pananaw ni Tuka, tila normal ang lahat, ngunit may mga kakaibang bagay siyang nasaksihan. Nakita niya si Prinsesa Arya na kumukuha ng isang blonde na babae, at ang babaeng iyon ay narito mismo, nakikipaglaban para kontrolin ang katawan ni Tuka. Sa ganitong mga sitwasyon, walang ibang magawa si Justin kundi ang lumaban. Ipinaalala ni Tommy sa kanya na ang bagay sa loob ng curtain na kahon ay isang trigger. Kailangan niyang gamitin ito upang makapasok sa selyadong estado ng kanyang tato at labanan ang kalaban. Naintindihan ang sinasabi ni Tommy at sumugod pasulong. Binasag ang kahon bago pa man makapasok si Justin sa selyadong estado. Gayunpaman, ang mga pag-atake nito ay nakakuha rin ng dugo ni Justin at ang dugong iyon ay sapat na para ma-activate ang kanyang tato. Ngayon, bumuti ang kakayahan ni Justin sa pakikipaglaban, lalo na ang kanyang paningin at persepsyon. Nakikita niya ang bawat galaw ng kanyang kalaban, ngunit hindi kayang sabayan ng kanyang katawan. Isang nakakasawi na atake ang tinamo ni Justin sa balikat. Idiniin siya ng payong sa dingding, dahilan para hindi siya makagalaw. Ang mga kontrabida ay laging nagsasalita ng labis kapag sila ang may kalamangan, pagkatapos ay nawawalan ito ng saysay sa pinakakalokohang paraan. Hindi naiiba ang assassin na si Atasha. Nagdaldal siya tungkol sa kanyang tinatawag na hustisya nang hindi nauunawaan ang kahit kaunting katwiran. Ang oras na ginugol niya sa pag-aalab ng kanyang bibig ay nagbigay ng sapat na pagkakataon para kay Tommy na i-activate ang kanyang tato. Pinawalang bisa niya ang supernatural na kababalaghan, na nagpatigil kay Atasha ng ilang sandali. Mabilis na tumayo si Justin at nagsagawa ng isang malakas na suntok sa ulo ni Tuka. Sinamantala ni Tommy ang pagkakataon, hinawakan ang kanyang ulo at kinaladkad palabas si Atasha. Nang makita ng malinaw ang mukha ng kalaban, naalala ni Tommy ang isang miyembro ng Brahman na may tato na pang-aagaw ng katawan. Walang duda na ito ang babaeng ito. Nang matapos magsalita si Tommy, hinugot niya ang isang espada at itinulak ito. Agad na isinuksok ni Justin ang kanyang kamay sa pagitan, gamit ang sarili niyang laman at dugo upang harangan ang talim. Ang dugo mula sa kanyang sugat ay higit pa sa sapat para ipatawag ni Justin ang Valley Vacuum, isang kapangyarihang hindi pa niya handang gamitin. Walang ideya si Atasha kung gaano ito kadelikado at bulag na sumugod papasok. Mabuti na lang para sa kanya at kay Justin, sa huling segundo bago magsimula ang vacuum, hinailan ni Tuka pabalik si Justin, na nagpalit ng direksyon ng vacuum. Tumalbog ito patungo sa kisame at marahas na lumawak. Lahat ng nahawakan nito ay nawala ng walang bakas. Nasaksihan niyon, pansamantalang umatras si Atasha. Aatake na sana siya muli nang tumawag si Benjamin at nag-utos ng pag-atras. May isang mapanganib na papunta sa kanila. Nakauwi si Iris at nakatitig ng hindi makapaniwala. Ito dapat ang kanilang himpilan, hindi isang isdang nasa dalampasigan na naghahabol ng hininga at nakanganga. Mabuti na lang at ligtas ang mga tao sa loob, na nakakahinga ng maluwag. Kinabukasan, sinimulan ni Iris ang pagsasanay kay Justin. Hindi may kakaila ang husay ni Justin sa martial arts. Walang makakapantay sa kanya sa normal na hand-to-hand combat, maliban sa kanyang lolo. Ngunit pagdating sa paggamit ng tato, baguhan pa rin siya. Tinalo siya ni Iris nang walang pinalampas na kahit isang tama, naiwan siyang nakahandusay sa lupa. Hindi pa rin niya maisip kung paano gamitin ang kapangyarihan ng tato, lalo na kung paano ipatawag ang vacuum. Nang marinig ito, ipinakita sa kanya ni Iris ang isang larawan ng dating may-ari ng tato na detonator. Ang bahagi ng katawan ng lalaki ay tuluyang nilamon. Ang vacuum ay parang isang gutom na demonyo na matagal nang nagugutom. Hindi nito makilala ang kaibigan sa kaaway at anuman ang hawakan nito nilalamon nito. Napilitan si Justin na mangakong hindi niya gagamitin ang vacuum sa puntong ito. Kung hindi, mas lalo niyang mapapahamak ang sarili. Ang tato ni Justin ay napakalakas at nakakatakot.
Ang tato ni Iris ay medyo malakas, bagaman ang bisa nito ay nakasalalay sa kakayahan ng gumagamit. Kung tungkol kay Tommy, wala siyang totoong tato. Ang kanya ay isang replika lamang na maaaring ikabit at tanggalin kung gugustuhin. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay medyo maliit. Ang kaso ni Tuka ay mas kakaiba pa. Pagkatapos ng nakaraang insidente, isang tato ang nagpakita sa kanyang noo. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung bakit ito nagpakita doon or kung maaari itong tanggalin. Kung ito ay isang magandang tato or isang masamang tato ay nananatiling hindi alam. Walang dokumentong pananaliksik na nakapagtala ng ganitong kaso. Mabuti na lang at may concealment patch si Tommy upang itago ang tato ni Tuka. Kung wala ito, ang buhay niya ay magiging lubhang mahirap. Kung babalikan natin ang sitwasyon ni Justin, kahit na mayroon siyang tato, ang kanyang katawan ay tila hindi kayang sabayan ang kapangyarihan nito. Ang kamakailang labanan, bagamat mapanganib, ay nagbunyag ng maraming bagay na sulit talakayin. Pinatakbo ni Iris si Justin ng 10 kilometro araw-araw, tumatakbo hanggang sa muntik na siyang masuka bago huminto. Bago umalis, binigyan siya ni Tommy ng isang aparato na maaaring makakita ng mga may tato. Sino mang papasok sa scan ng range nito ay imposibleng magtago. Bukod pa riyan, maaari nitong ipadala ang lokasyon ni Justin kina Iris at Tommy. Kung sakaling atakihin siya ng isa pang selyadong kaaway, magiging napakahalaga nito. Dahil doon, hinayaan nilang umuwi sina Justin at Tuka. Labis na naguluhan si Tommy, paano nabunyag ang impormasyon ni Justin gayong hindi naman naging mali ang kanyang mga hakbang sa seguridad. Kahit ang Estados Unidos ay hindi nakakuha ng impormasyon tungkol kay Justin. Dahil sa mga pangyayari, iminungkahi ni Tommy na ibalik si Justin sa Amerika. Silang dalawa lang ang mahihirapan na protektahan siya ng lubusan. Sa hindi malamang dahilan, palaging iniiwasan ni Iris ang paksa tuwing naulit ang paksang ito. Pauwi, patuloy na sinisisi ni Justin ang kanyang sarili sa pag-akit kay Tuka sa lahat ng ito. Hindi niya ito nararamdaman at sa katunayan, masaya siya. Parang may sikreto silang dalawa ngayon, at ang pag-iisip pa lang tungkol doon ay parang romantiko. Nag-usap sila pauwi, walang kamalay-malay na sinusundan sila ni na Benjamin at ata siya mula sa likuran. Walang balak si Benjamin na umatake ngayon. Gusto niyang hayaan munang mamuhay ng mapayapa si Justin, dahil tila kahit ang Estados Unidos ay hindi alam ang tungkol sa bagong may-ari ng detonator tato. Lumipas ang 2 linggo, kaya na ni Justin ang pagtalon sa mga bubong na parang isang martial arts master na galing mismo sa mga alamat ng China. Hinahabol niya ang isang kriminal na dalubhasa sa pagnanakaw at pagbebenta ng mga ilegal na tato. Gaano man kalayo tumakbo ang magnanakaw, ang anino ni Justin ay kumapit sa kanya na parang isang debt collector na ayaw mawala sa paningin ang kanyang utang. Mas mabuti pa, nang mapagtanto ng lalaki na hindi siya makakatakas, tumalikod siya at lumaban gamit ang lahat ng kanyang ari-arian. Walang kahirap-hirap na nakaiwas si Justin at isang malakas na atake ang tumama sa kanyang tiyan. Natapos ang laban ng ganoon lang, na parang hindi inaasahang pangyayari. Maayos ang ipinakita ni Justin ngunit masyadong tensyonado pa rin ang kanyang katawan habang nakikipaglaban, na isang malaking kasalanan. Kailangan niyang mag-relax upang hamasa ang kanyang mga reflexes. Mas magiging determinado ang kanyang mga suntok, at ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa hindi maisip na antas. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Iris na mamangha sa kung gaano kabilis umangkop si Justin sa tato. Para bang isang mabangis na halimaw na hindi kailanman mapaamo ang biglang nakahanap ng kanyang amo. Ginamit niya ito ng may kahusayan na nakakagulat. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, nagpatuloy ng maayos ang mga bagay-bagay. Pumasok silang tatlo sa paaralan gaya ng dati. Kamakailan lamang, ang pisikal na kakayahan ni Tuka ay sumailalim sa isang hindi kapani-paniwalang pagbabago. Siya ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao, at ang kanyang katawan ay parang magaan, hindi na mabigat tulad ng dati. Inisip ni Iris kung nagising na ba ang tato ni Tuka. Nang tumawag si Tommy na may dala-dalang agarang balita, mayroong isang distress signal mula sa White Rose Unit. Bukod kay Iris, maraming Amerikanong tauhan ng militar ang nag-ooperate sa loob ng Japan. Isa sa kanila ay ang matalik na kaibigan ni Iris na si Elisa. Sa kasamaang palad, siya ay naging target ng paksayo ng Selen Easton. Sa isang nakakatakot at di mahulang paraan, lumitaw si Ata siya sa loob ng silid na parang isang multo,
pinapas lang ang mga sundalo isa-isa. Gumalaw siya sa hindi maisip na bilis, ang kanyang katawan ay minsan nag-iiwan ng mga imahe na nagpapahirap sa sinuman na subaybayan ang kanyang galaw. Gaano man kalakas ang paglaban ng apat na tauhan ni Elisa, madali silang napaslang. Tanging si Elisa lamang ang nakalaban ng kaunti at ang kanyang tato ay kayang gawing nasusunog na materyal ang hangin. Ginamit niya ang kakayahang iyon upang lumikha ng mga pagsabog at atakihin ang kanyang kalaban. Ngunit si Atasha ay nasa isang ganap na ibang-iba na antas kay Elisa. At nariyan din ang espadang iyon, hindi lamang ito matalas, maaari rin itong magpakawala ng mga bagzo ng hangin na sapat ang lakas upang tumagos sa mga target. Higit pa riyan, ang talim ay mas matibay kaysa sa isang kalasag. Ang mga pagsabog na nilikha ni Elisa ay halos walang epekto laban dito. Sinadya ni Elisa na hampasin ang isang fire extinguisher, hinayaan ang gas na lumabas upang maitago ang paningin ng kalaban at lumikha ng isang pagkakataon para sa kanyang sarili. Ngunit ang lahat ng katusuhan ni Elisa ay hindi sapat upang pigilan ang uhaw sa dugong Verdugo na inuna ang kanyang misyon kaysa sa lahat. Sa huli, si Elisa ay tuluyang natalo at na-corner. Sa paaralan, sa sandaling natanggap ni Iris ang balita, inayos niya ang kanyang tato. Nang maramdamang may mali, sumunod si Justin. Pagdating sa isang mataas na gusali, biglang naramdaman ni Iris na ang kanyang katawan ay bumigat na parang bato. Hindi makagalaw kahit isang pulgada sa ibabaw niya, naghihintay si Benjamin. Naglagay siya ng bitag dito para lamang pigilan siyang gumalaw at pigilan siyang guluhin ang plano. Nang makumpirma niya na hindi makagalaw si Iris, umalis si Benjamin. Hindi malinaw kung ang bitag ay eksklusibong ginawa para kay Iris or si Justin ay immune. Ngunit pagdating niya, wala siyang naramdamang kakaiba. Wala nang pakialam si Iris sa kanyang sarili at sinabihan niya si Justin na tumungo sa gusali kung saan naganap ang pagsabog. Sa sandaling pumasok siya, sinalubong ni Justin ang isang eksena na higit pa sa kanyang makakaya. Ang buong silid ay nabasa ng dugo. Para sa isang taong namuhay ng mapayapa tulad ni Justin, ito ay labis na mahirap tiisin. Pinigilan niya ang kagustuhang samuka at sumingit papasok para hanapin si Elisa. Sinundan ng mga tunog, tinungo ni Justin ang rooftop. Lubos na natigilan si Elisa at puno ng punit ang mga damit ni Atasha, ngunit wala siyang kahit isang galos. Binasag ng nakakakilabot na eksena ang kahinahunan ni Justin. Sumugod siya, ngunit natamba pababa ng hagdan dahil sa malakas na hangin mula sa espada ni Atasha. Mabuti na lang at dumating si Tommy sa tamang sandali at nahuli siya. Gusto sanang bumalik ni Justin at lumaban, ngunit pinigilan siya ni Tommy. Si Justin ay isang sikreto na hindi maaaring ibunyag. Hindi maaaring ipagsapalaran ni Tommy na makita siya ni Elisa. Kaya wala silang nagawa kundi panoorin si Elisa habang dinadala. Hindi maiwasan ni Tommy na magtaka, bakit agresibo ang Selene-Easton? Sinusubukan ba nilang mag-declare ng all-out war? Hindi maaaring mag-alala si Justin tungkol doon ngayon. Umakyat siya sa bakod pabalik sa paaralan at nahuli ni Tuka. Gustong-gusto niyang malaman kung nasaan silang dalawa napunta noon. Bumalik sa alaala ang madyugo at walang awang eksenang iyon, at nawalan ng kontrol si Justin, at sinigawan si Tuka. Matagal bago niya napagtanto na wala siya sa sarili, paano nangyari ang mga bagay-bagay ng ganito kaya labis na nasaktan si Tuka. Pagkatapos ng pag-uusap, napaisip si Tuka kung paano niya tunay na maiintindihan ang isang tao. Iminungkahi ng kaibigan niya sa tabi niya na gamitin ang kanyang mapagbigay na asset bilang sandata, sinabing walang lalaking makakalaban doon. Sa panig ni Iris, pagkatapos ng ilang sandali ng emosyonal na kaguluhan, nakabawi siya sa kanyang kahinahunan at sinuri ang pinangyarihan. Nang makita ang sombrero at uniforme ni Elisa, nag-alabang hindi mapigil ang galit sa loob niya. Agad siyang humingi ng mga reinforcement at ginamit ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang subaybayan ang mga galaw ng kalaban. Nang handa na ang lahat, ang huling ginawa ni Iris bago umalis ay ikulong si Justin. Hindi niya naiintindihan at nituka ang kanilang ginagawa, paano nila nagagawang tretuhin ng ganito ang sarili nilang kapareha. Ipinaliwanag ni Tommy na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, talagang kailangang ibalik si Justin sa Estados Unidos. Ang tato na detonator, or sa halip, si Justin mismo, ang susi sa pag-unawa sa bawat tato na umiiral. Hindi nila maaaring hayaan siyang mahulog sa kamay ng kaaway.
Ang pananatili sa Japan ang pinakamahusay na maiaalok nila sa kanya, at ito ang kapalit. Walang pakialam si Tuka sa alinman sa mga iyon at ang mahalaga lang sa kanya ay ang makasama ito. Hindi mahalaga kung nasaan sila or kung ano ang kailangan nilang gawin. Tunay na isang walang pag-asang kaso ng pag-ibig na hindi kayang gamutin kahit ng reinkarnasyon. Nang marinig ito, hindi lamang sumang-ayon si Justin sa mga paghihigpit, kundi talagang nag-alab ang kanyang loob. Ang landas na tatahakin nila ni Tuka ay pagpapasyahan nilang dalawa lamang. Walang ibang may karapatang magdikta nito at gamit iyon, ginamit ni Justin ang kanyang lakas upang tanggalin ang kanyang braso mula sa mga posas. Ang dugong damaloy ay nagpagana sa kanyang tato, at agad na pinabagsak si Tommy. Nagtungo silang dalawa sa larangan ng digmaan ni Iris. Nang matanggap ni Iris ang balita mula kay Tommy, bumantong hininga siya ng malalim. Ano pa ang magagawa niya kundi tapusin ang kanyang sariling laban bago pa makarating doon ang dalawang mahihina na taong iyon. Sa convoy ng Selen Easton, sinusubukan nilang ilabas si Elisa sa Japan nang may nakatayo sa gitna ng kalsada. Muntik na nilang isumpa ang sino mang may nais masawi ng mapagtanto nilang si Iris iyon. Sinimulan ng driver na i-activate ang kanyang tato, handa nang makipaglaban. Ginawa rin ito ni Iris, at kahit lumuhad ka pa at magmakaawa ngayon, iaalay ang iyong sarili sa isang malaking plato, hindi pa rin kita hahayaan. Dudurugin ko kayong lahat dito mismo, ngayon din. Habang nagtitanginan ang dalawang panig, isang espada ang lumipad mula sa kargamento at pumailan lang sa ere. Parang hudyat ito ng pagsisimula ng labanan hanggang sa kasawian. Iwinasiwas ni Benjamin ang kanyang letigo ng kasawian ng may mapaminsalang lakas. Saan man ito tumama, may mga buhay na nawala. Ang mga katawan ng tao ay parang mga marupok na papel, napunit ng walang pagtutol. Hindi rin gaanong nakakatakot si Atasha. Hawak ang kanyang espada at saan man siya magpunta may kasunod na pagpaslang. Walang kahit isang sundalo ang nakaligtas sa pag-indayog ng kanyang espada. Siya ang Grim Reaper ng larangan ng digmaan, walang humpay na inaani ang mga kaluluwa ng mga buhay. Nakapalibot sa larangan ng digmaan ang maraming tactical infantry units na nakaayos sa maraming hanay at patong-patong, na nakatuon ang kanilang firepower sa kalaban ngunit ito ay walang silbi. Gaya ng inaasahan, ang agwat sa pagitan ng mga ordinaryong tao at mga superhuman ay hindi maaaring puntahan ng mga baril. Kung mayroon mang magandang balita sa larangan ng digmaan, iyon ay kay Iris. Dahil sa kanyang husay sa malapitang pakikipaglaban at mahusay na paggamit ng mga baril, nagawa niyang magpaputok ng ilang mahusay na posisyon kay Benjamin. Ngunit hindi ito sapat upang mapabagsak ito. Ang katotohanan na siya ay natigilan at nakaramdam ng kaunting sakit ay isang magandang senyales na. Para naman kay Atasha, para siyang isang multo sa larangan ng digmaan, ang buong katawan niya ay kumikislap-kislap. Kahit si Tommy, na kumikilos mula sa bahay na may suporta ng mga high-tech na kagamitan, ay hindi makasabay. Hindi niya alam kung paano uutusan ang mga sundalo na pantayan ang tempo ng kalaban nang magpakita ang figure ni Justin sa tabi niya. Ang lalaki ay tinamaan lamang ng malupit na atake mula kay Atasha. Harap-harapan ng mga dating kalaban at ito ay higit pa sa isang pag-aaway ng magkabilang panig, ito ay isang pag-aaway ng mga mithiin. Mabilis na inihampas ni Atasha ang kanyang espada kay Justin na parang giletina. Sa pagkakataong ito, hindi na nakadepensa si Justin. Sa halip, nag-ipon siya ng vacuum energy sa kanyang kamay at binasag ang espada ni Atasha sa isang atake lang. Nang magsimulang maging maganda ang sitwasyon, umasa si Atasha sa hindi mahuhulaan nitong bilis para makapagsipa ng maayos sa mukha ni Justin. Sa gitna ng krisis, inihagis ni Tuka ang communication device kay Justin. Mula sa loob ay narinig ang boses ni Tommy, na gumagabay sa kanya kung paano talunin si Atasha. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng kawalan ng katiyakan na ito, kaya niyang dumaan. Dumaan sa anumang pisikal na bagay at biglang magpakita na aatake bago pa man makareact ang kanyang kalaban. Narinig ito, ginawa ni Justin ang ginagawa ng bawat pangunahing tauhan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang damhin ang pangunahing paggalaw ng materya. Kung ibang serye ito, maaaring gumana talaga iyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng may akda. Nasugatan si Justin at damyugo ng husto, ang sakit ay tumatagos sa kanyang buong katawan hanggang sa siya ay bumagsak.
Nang malapit na siyang tapusin ng sakit, sumugod si Tuka. Sa galit, ang tato sa kanyang noo ay sumigla, pinasigla ng kanyang matinding pagnanais na protektahan si Justin. Dahil sa kanya, nakaligtas si Justin sa sandaling iyon. Ngunit hindi siya nakapagtagal at sa isang sipa lang, pinalipad ni Atasha si Tuka, na naglagay sa panganib sa kanyang buhay. Sa kritikal na sandaling ito, nakarinig si Justin ng isang bulong mula sa kaibuturan. Bakit hindi mo na lang siya burahin gamit ang kapangyarihang ito? Ang Voidmaker ay hindi ipinanganak para lamang burahin ang nilikha at ang mundo sa kabila. Sa kabila ng mapang-uyam na pang-aasar ng Void, hindi nawalan ng malay si Justin. Sa halip, sumigaw siya pabalik, sinabihan itong tumahimik. Inihampas niya ang kanyang kamay sa lupa at tinawag ang vacuum kung saan nakatayo sina Atasha at Tuka. Biglang gumuho ang lupa at sumugod si Justin at binasag ang espada ni Atasha gamit ang kanyang kamao, pagkatapos ay nagbigay ng isang malakas na atake na nagpabagsak sa kanya. Ligtas na nasalo ni Justin si Tuka at lumapag sa lupa, si Atasha na tuluyang nawalan ng lakas ay bumagsak at tinanggap ang kanyang kapalaran. Nang malapit na siyang tapusin ni Justin, isang pas ang lobo na may matang tumalon upang pigilan siya. Nang makita ang nakakatawang mukha nito, hindi napigilan ni Justin ang sarili na sumugod. Iyon pala ang tamang desisyon, dahil sa likod nito, dumating na si Arya. Nawalan na ng maraming dugo si Justin at malapit nang bumagsak dahil sa pagod. Ngunit hindi sinamantala ni Arya ang pagkakataong tapusin ito. Sa halip, niyakap niya ito at kinas. Anuman ang nasa kiss na iyon ay kahit papaano ay naalis ang lahat ng pagod ni Justin. Binalaan niya si Justin na maging mas maingat sa paggamit ng vacuum. Kung hindi, parehong masasawi sina Tuka at Atasha. Sa panig ni Iris, matapos makipaglaban kay Benjamin ng sapat na oras para Manas, sinimulan niyang ilapat ang kanyang air compression technique sa kanyang mga bala. Ang bawat putok ay parehong napakabilis at napakalakas, na nag-iiwan kahit sa isang matigas na kalaban tulad ni Benjamin na ganap na hindi makalaban. Matapos humigop ng mahigit 100 compressed air rounds, bumagsak ang kanyang napahirapan na katawan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Iris ang parehong sensasyon na naranasan niya sa mataas na gusali. Muli na namang ginawa ni Benjamin ang parehong trick. Ngumisi siya habang dinadampot ang isang baril, handa nang tapusin ito, nang isang sipa ang bumaon sa kanyang tiyan at nagpatalsik sa kanya pabalik. Walang iba ito kundi si Elisa. Sinamantala ng mga sundalong malapit ang pagkakataon at ibinuhos ang kanilang mga magasin sa kanya. Kahit hindi siya nito mapaslang, masakit pa rin ito. Pagkatapos magsama-sama, pinagsama ni na Iris at Elisa ang kanilang mga sipa at tinapakan siya. Kawawang Benjamin, sa lahat ng taong makakasalamuha, kailangan niyang pukawin ang mga babaeng may hinanakit. Nang tatapusin na nila siya, nagpakita sina Arya at Atasha. Tama na iyon sa ngayon at nagsimulang magprotesta si Elisa, ngunit isang napakalaking presyon ang bumalot sa kanila. Sa likod ni Arya ay nakaamba ang anino ng Void Spirit at ito ay mas malakas kaysa kay Justin. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng argumento ay dapat sumuko. Nakatingin lamang sila nang walang magawa habang isinama ni Arya ang kanyang mga tauhan at umalis. Akala ni Justin ay hindi na niya makikita muli ang mapanganib na babaeng iyon. Ngunit kinabukasan, nagkataon man or sinasadya, nagpakita si Arya na naglalakad sa bayan kasama si Atasha at nakasalubong sina Justin at Tuka. Bago pa man makapagsalita si Justin, itinulak na siya ni Tuka palayo. Bilang bodyguard ni Justin na itinalaga niya, gusto niyang makipag-ayos ng tuluyan sa prinsesa ng kaharian. Bagamat ang pag-aayos ay hindi nangangahulugan ng laban hanggang kasawian, isa itong ping-pong match. Tila walang masama sa format, ngunit ang paraan ng kanilang paglalaro ay ibang-iba. Ibinigay ni Tuka ang lahat para maiwasan ang pagkatalo kay Arya. Ngunit gaya ng sabi nila, ang labis na pagsisikap ay haantong lamang sa matinding pagkasawi. Walang sino man ang magtatagumpay sa ganoong paraan, kaya siya ay natamba ng malamig. Ang parusa ng matatalo ay ang pagkuha ng kanyang mga ari-arian na kailangan, hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Pinanood ni Justin ang buong eksena at walang ideya kung ano ang sasabihin. Tinanong niya si Arya kung ano talaga ang mga tato at kung paano ilalabas ang kanilang buong kapangyarihan. Ibinalik niya ang tanong sa kanya, bakit niya gustong gamitin ito? Ano ang kanyang layunin? Siyempre,
para pigilan kayong mga tao sa paggawa ng mga bagay-bagay sa mundo. Ganoon ba? Kung ang lahat ay magiging ayon sa aking plano, ang mundo ay magiging mapayapa. Wala nang digmaan at ang kanyang sagot ay nag-iwan kay Justin sa malalim na katahimikan at doon natapos ang usapan. Umuwi si Justin at nakipagkita kina Iris at Tommy. Isiniwalat din nila na nais ng Estados Unidos na gamitin ang teknolohiya ng tato upang mangibabaw sa mundo, upang maging kataas-taasang pinuno ng lahat ng mga bansa. Ito ay mas ligtas kaysa sa mga sandatang nuklear ngunit tila walang patutunguhan ang plano. Sa kabilang banda, ang kaharian ay gumagawa ng mas malalaking hakbang sa mismong landas na ito. Prangka si Justin bilang tugon at hindi siya mag-aambag ng kahit isang onsa ng pagsisikap sa ambisyon ng Amerika na gumanap bilang Diyos. Nandito lamang siya upang pigilan ang pagsiklab ng digmaan. Mula sa puntong ito, ang isang mapayapang buhay para kay Justin ay isang labis na luho. Pagkatapos lamang ng ilang mahinahong araw, si Justin ay dinukot ng isang misteryosong figure. Si Iris ay labis na nag-aalala, tumatalon sa mga bubong upang subaybayan ang kanyang lokasyon. Sa sandaling iyon, isang tawag ang pumasok sa telepono. Sinagot ni Iris at natigilan nang marinig niya ang boses sa kabilang linya. Tinawag niya itong Vladimir at siya ang kumuha kay Justin. Tumawag siya upang ipaalam sa kanya na hinihiram niya ang lalaki ng ilang sandali at ibabalik niya ito ng buo sa umaga. Sa kanyang salita, tumigil si Iris sa paghabol. Nang magising si Justin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pasilidad na nakahiwalay sa labas ng mundo. Ayon kay Vladimir, ito ang pasilidad ng pananaliksik sa Tato Kingdom. Ang lugar na ito na pinabayaan ng Diyos ay dumukot ng hindi mabilang na mga tao at tinatrato sila na parang mga daga ng imburnal para sa eksperimento. Paano nalalaman ni Vladimir ang napakaraming bagay? Dahil dating miyembro siya ng Brahman, ang piling pangkat ng mga gumagamit ng tato. Kalaunan, nang mapagtanto niyang ang kingdom ay patungo sa isang lalong imoral na landas, pinili ni Vladimir na ipagkanulo sila at kumilos ng nakapag-iisa ayon sa kanyang sariling hustisya. Matagal na niyang gustong sirain ang kawawang lugar na ito. Kung ang hindi etikal na pasilidad ng pananaliksik na ito ay mananatili pa rin pagkatapos ng araw na ito ay nakasalalay kay Justin. Nang marinig ito, nagpasiklab ng apoy si Vladimir kay Justin. Umatake siya diretso sa pader at sumugod sa loob. Sa kalagitnaan, biglang sinipa ni Vladimir si Justin sa mukha. Nang akmang isusumpa na siya ni Justin, isang bala ang dumaan. Nagpakita ang dalawang sundalo at agad na pinabagsak ni Vladimir. Ang unang aral, matutong damhin ang presensya ng kalaban. Kung hindi, masasawi ka bago mo pa man ito namamalayan. Tunay na humanga si Justin at hindi pa man nakapasok sa kanyang selyadong estado ang lalaking ito ay ganito nakalakas. Tinanong ni Justin si Vladimir tungkol sa kanyang kapangyarihan at tungkol kay Arya. Ilang tao na tulad nila ang umiiral sa mundong ito. 4 sa kabuuan at ang mga tato ng detonator ay parang mga sinaunang labi na nakakalat sa buong mundo. 4 ang bilang at ang kaharian ay may 2. Ang Estados Unidos ay may 1 at iyon mismo ang dahilan kung bakit natatalo ang Amerika sa karera ng tato at lalong nagiging desperado. Bukod pa rito, ang paglalakbay ni Arya sa Japan sa pagkakataong ito ay dahil din sa pang-4 na tato detonator. Sa sandaling matapos magsalita si Vladimir, dumating ang dalawa sa isang bakanteng silid. Mula sa itaas ay may narinig na tawa na parang tawa ng isang panghabang buhay na mandaragit. Ito ay si Gino, isang lalaking ang mga delusyon ng kadakilaan ay mas matindi kaysa sa mga halusinasyon ng isang batikang lalaki. Ipinahayag ni Gino ang kanyang sarili bilang isang minsan sa isang henerasyong siyentipikong matalino, na sa harap niya ay walang halaga ang lahat ng ibang pangalan. Ngunit para kay Vladimir, siya ay walang iba kundi isang pangalawang uri ng siyentipiko na may talamak at hindi ginagamot na kondisyon. Isang dalubhasang practitioner ng mental self-gratification. Dahil sa galit sa paghamak ni Vladimir, ipinatawag ni Gino ang isang grupo ng mga binagong tao na ginawa mula sa mga espirito ng mga tato. Bagamat mga replika lamang ang mga ito, ipinagmalaki niya na ang kanilang kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa orihinal. Bukod dito, kung sila ay mawala ng malay or mananatiling hindi aktibo sa loob ng maikling panahon, sisibog ang kanilang mga katawan. Para sa isang taong may matibay na pakiramdam ng hustisya, tulad ni na Vladimir or Justin, ang pagpapawala ng kanilang malay ay halos imposible.
Nang malaman ito mula kay Gino, tiniyak ni Vladimir kay Justin na ililigtas nila ang bawat isa sa kanila. Para kay Vladimir, ang pagpaslang sa mga taong ito ay magiging madali. Kahit na hindi niya ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, madali niya silang maitutulak pabalik sa isang atake lamang. Nakipaglaban ang dalawa ng may perpektong koordinasyon, pinagsasaluhan ang presyon sa pagitan nila. Maya-maya, tumigil sa pagpipigil si Vladimir. Sumabog ang kanyang Void Maker ng may matinding tindi. Naging materyal ang espiritu ng tato, at nakaramdam si Justin ng matinding presyon bago nawalan ng masabi. Nang siya ay matauhan, bawat binagong tao ay nakahiga sa sahig ng walang malay. Nakita ito ni Gino at pinitik ang kanyang mga daliri, balak pasabugan ang mga bomba. Ngunit ang kanyang pagpitik ay sinalubong ng nakakatakot na katahimikan. Sa maikling labanan, natagpuan ni Vladimir ang itinanam na bomba sa loob ng katawan ng bawat isa at tinanggal ang bawat isa, tunay na hindi kapani-paniwala. Sinira ni Vladimir ang pinto ng silid ni Gino, handang tapusin siya. Lumapit ang kanyang assistant sa harap niya, handang masawi kapalit niya. Si Gino, na karaniwang hindi nagpapakita ng takot sa kanyang baliw na estado, ay humakbang pasulong upang protektahan siya. Nagmakaawa siya na kung papaslang si Vladimir ng tao, hayaan mo na lang siya, pero hayaan mo na lang itong hindi masaktan. Naantig si Justin sa pangyayari, pero hindi bayani si Vladimir. Hindi lang basta isang taong may ganap na hustisya at napakalakas na kapangyarihan, isa rin itong taong may pagkamakasarili na pilitin ang iba na maniwala sa kanilang mga mithiin. Kung walang matibay na pangako sa sariling paniniwala, paano ka lalaban hanggang sa wakas laban sa makapangyarihang mga kaaway? Sa mga salitang iyon, pinabagsak sila ni Vladimir. Ngunit nakakagulat, hindi niya sila pinaslang. Nawalan lang sila ng malay at mula pa sa simula, ang hustisya ni Vladimir ay napanalunan ng hindi pumapaslang. Dapat protektahan at ipakita ng malakas ang awa sa mahihina. Matapos hubugin ang pilosopiya ni Justin, tinuruan siya ni Vladimir kung paano makabisado ang vacuum. Hindi na kayang patuloy ni Justin na lumikha ng malalaking black hole laban sa mga kaaway na bihasa sa malapitang labanan. Wala itong silbi at walang magagawa. Ang mas malala pa, mapapaslang niya ang 800 kaaway ngunit masisira ang sarili niya ng libo-libong beses. Binunot ni Vladimir ang isang hibla ng buhok at ipinakita ito kay Justin. Dito ay may hindi mabilang na maliliit at perpektong magkakaparehong butas. Kung makakamit ni Justin ang kahit ganitong antas ng katumpakan, ang pagtatapos ng buhay ng isang tao or pagsupil sa kanila ay magiging madali. Natural, ituturo ni Vladimir kay Justin ang lahat ng kanyang makakaya na walang itinatago. Naguluhan si Justin kung bakit malaki ang ipinuhunan ni Vladimir sa kanya. Ang sagot na iyon ay darating mamaya. Si Vladimir ay isang lalaking nababalot ng misteryo, na may malaking responsibilidad. Bago sumali sa kaharian, siya ay isang koronel sa militar ng Estados Unidos. Ang mismong taong nagsanay kay Iris upang maging mandirigma siya ngayon. Tumanggi siyang maniwala na tunay na pinagtaksilan ni Vladimir ang kanyang bansa at may isang bagay na maaaring nagtulak sa kanya sa landas na ito. Hindi kailanman ipinaliwanag ni Vladimir ang kanyang mga dahilan. Marahil ay nagtitiwala siya na maiintindihan siya ni Iris at sinabi niya sa kanya na ang mga guho na naglalaman ng mga tato ay hindi na lamang mga lugar kung saan nagpapatato ang mga tao. Ito ang magiging brush na muling magpipinta sa canvas ng mundo. Nasa ika-4 na guho na si Arya at wala nang makakahabol ngayon. Kailangang maghanda si Vladimir ng maaga para sa darating na kaguluhan. Bago umalis, sinabihan niya si Iris na alaga ang mabuti si Justin. Mahaba pa ang landas ng paglaki ng lalaki at hindi niya dapat hayaang maligaw siya rito. Hindi sila binaygo ni Justin at walang humpay siyang nagsanay, hindi kailanman nagpapabeya, kahit sa bahay, itinutulak ang sarili hanggang sa puntong bumagsak sa sahig. Nakita ito ni Tuka bilang pagkakataon niya para hikayatin siyang kumilos at selyuhan ang kasunduan, kaya kahit gusto pang tumakbo ni Justin mamaya, hindi niya magagawa. Mabuti na lang at nagising siya sa tamang oras. Kung hindi, tuluyan na sanang nasira ang kanyang buhay binata. Pagkalipas ng ilang panahon, naglunsad ang militar ng Estados Unidos ng isang operasyon upang tambangan ang prinsesa ng kaharian habang ito ay nananakop ng isang guho.
Halos lahat ng selyadong operatiba na nadestino ng Estados Unidos sa Japan ay pinakilos ng kampanya at lahat sila ay mga batikang mandirigma na dumaan sa maraming labanan. Tunay na mga elite sa lahat ng aspeto. Bukod pa rito, mayroong isang malaking bilang ng mga mandirigmang tato-clone. Bagamat hindi sila kasing lakas ng mga full-sealed operative, maaari pa rin silang magbigay ng malaking kontribusyon sa labanan. Ang isang operasyon na ganito kalaki ay natural na hindi maaaring magpatuloy nang wala si Justin. Ang kanyang presensya lamang ay nagdulot ng malaking presyon sa kaaway. Nangunguna sa pangkat si Colonel Xander, bagamat teknikal na umabot na sa Brigadier General ang kanyang ranggo, mas gusto pa rin niya na tawagin siyang Colonel ng lahat. Sa ibang lugar, abala si Vladimir sa kanyang sariling gawain. Nang mabalitaan niyang malapit nang sumabog ang labanang ito, gusto niya itong pigilan, ngunit hindi niya magawa. Naabot na niya ang isang kritikal na yugto sa kanyang proseso. Kung iiwan niya ito upang lumaban ngayon, mawawalan ng saysay ang lahat. Sa sandaling makita ang mga guho, inutusan ni Xander ang kanyang mga tropa na magbigay ng isang pagbati gamit ang pulbura. Sa kasong ito, ang mga baril ay hindi dapat maging batayan sa pagbagsak ng target. Gusto lang niyang magpaabot ng pagbati at isa-isang bumagsak ang mga selyadong mandirigma. Mula sa loob ng mga guho ay nagpakita ang isang grupo na binubuo ng mga kababaihan. Nangunguna sa kanila si Carrie, ang bise-kapitan ng pangkat ng Brahman. Si Bronson, ang kapitan ng puwersang Amerikano, ang unang lumapit sa kalaban. Siya ay umaapaw sa pananabik, hanggang sa biglang lumuhad ang buong katawan niya sa harap ni Carrie. Sa gulat ng lahat, bumagsak ang ulo ni Bronson sa lupa at walang makaintindi kung paano. Malinaw na mukhang hindi gumalaw si Carrie at doon opisyal na nagsimula ang labanan mula sa sandaling iyon. Ang mga katulong na kasama ni Carrie ay hindi opisyal na selyadong mga operatiba, ngunit ang kanilang lakas, bilis, at reflexes ay kapantay ng sinumang selyadong. Kahit si Iris ay hindi makapaniwala na ang kalaban sa harap niya ay walang sariling tato. Sa harapan ni Carrie, nakipaglaban siya kay Major Wanji. Isa siyang pambihirang marksman at ang bawat bala na pinaputok niya ay hindi agad tumatama. Sa halip, nakalawit sila sa ere, pagkatapos ay sabay-sabay na sumugod sa isang putok kasama ang iba. Isang bala sa bawat pagkakataon ang maaaring iwasan, ngunit isang sabay-sabay na pagputok na tulad nito, hindi iyon maiiwasan. Ito ang nagbigay kay Wang ng kumpiyansa ngunit si Carrie ay nakatayo nang hindi gumagalaw. Hindi niya hiniwa ang mga bala. Inilihis niya ang mga ito pabalik, nahuli si Wanji na hindi nakabantay at tinamaan. Binuhos niya ang isa pang buong magasin sa kanya, at hindi pa rin natinag si Carrie. Sa isang sulyap lamang, idiniin niya si Wanji sa isang puno. Ang puno ng kahoy ay nabaluktot papasok dahil sa matinding presyon at nabali sa kalahati. Si Wanji ay tinanggal sa kwento ng autor, ipinadala sa likuran upang kunin ang kanyang nakakahong tanghalian. Nang makita ito, gusto ni Justin na humarap at hamanin si Carrie mismo. Gayunpaman, naisip niya na ang pagkuha sa prinsesa ay makakabawas sa mga nasawi sa magkabilang panig. Nang sumulong si Justin, biglang sumulpat si Carrie sa likuran niya. Sinabihan niya itong manatili sa kanyang pwesto at huwag gumawa ng kahit ano, kung hindi ay lalong lalala ang mga bagay-bagay. Isang sunod-sunod na pag-atake ng espada ang nagpakita, na nakapalibot kay Justin. Nag-iwan sila ng tumpak at katamtamang mga hiwa, sapat na malalim para matigil siya sa paggalaw, ngunit hindi naman ganoon kalala na maaaring magpanganib sa kanyang buhay. Pinagmasdan ni Xander mula sa itaas ng may tumitinding tensyon. Tunay ngang ang pagkarinig tungkol sa reputasyon ng isang tao ay walang kabuluhan kumpara sa mismong nasaksihan ito. Sa loob ng mga guho, nakatanggap si Arya ng balita na ang mga kalaban ay naglunsad ng isang pag-atake sa labas ng maramihan at may matinding lakas. Upang maiwasan ang pagkapagod ni Carrie, nagpasya siyang ibigay ang kanyang kapangyarihan kay Atasha, habang sabay na pinuputol ang koneksyon sa pagitan nina Atasha at Tuka. Nangangahulugan ito na habang lumalaban si Atasha, hindi makakatanggap si Tuka ng kapangyarihan. Madilim na ang sitwasyon sa labas para sa mga Amerikano at ang pagdating ni Atasha ay lalong nagpalole sa sitwasyon. Sumigaw siya na parang isang mabangis na pusa at isang madilim at mahiwagang usok ang nagpakita mula sa kung saan, na bumabalot sa lugar kung saan nakatayo si Atasha. Nang ito ay mawala, sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang napakalaking halimaw.
Lumipad ito sa kalangitan at nagsimulang gibain ang mga sasakyang panghimpapawid isa-isa. Malayo rin sa ligtas ang lugar kung saan nakatayo sina Xander at Tuka. Itinaas niya si Tuka sa kanyang balikat at tumalon pababa. Nang lumapag sila, ibinigay niya ito sa iba at dumiretso kay Carrie. Hindi niya maaaring hayaan itong magpatuloy sa pagpaslang ng walang kontrol. Dumating si Iris sa tamang oras upang magbigay ng suporta. May tato si Xander na pampalakas na nagpapahintulot sa kanya na magpakawala ng mga suntok sa hangin na may kakayahang magdulot ng pinsala mula sa malayo, ngunit hindi ito sapat. Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban, napagtanto ni Xander at Iris na kayang magtayo ni Carrie ng maraming panangga sa hangin upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Gaano man karaming suntok ang ibato niya or gaano man karaming bala ang ipinutok ni Iris, wala itong silbi. Habang ang dalawang panig ay nasa isang pagkakatabla, biglang nahirapan si Carrie na huminga. Isang suntok ang tumama sa kanyang tiyan at binawasan ni Iris ang konsentrasyon ng oxygen sa hangin na nakapalibot kay Carrie. Ito ay isang taktika na kapwa napakatalino at kakilakilabot, dahil habang nakakaapekto ito kay Carrie, hinikayat din siya nito na gamitin ang kanyang ultimate move, nagtayo ng isang panangga na humihila ng hangin patungo sa kanya, pagkatapos ay pinasabog ito palabas sa lahat ng apat na direksyon. Nakaiwas si Xander, ngunit hindi ito ginawa ni Iris. Sumugod siya mula sa inaakala niyang ligtas na distansya, handang umatake ng kumislap ang kanyang braso na may kasamang pagtalsik ng dugo. Bumagsak ang kanyang bisig sa lupa sa harap ng kanyang mga mata na natigilan. Ngayon niya lang napagtanto kung ano ang tunay na nagpapapanganib kay Carrie, ang espadang lagi niyang dala. Sa puntong ito, halos napagdesisyonan na ang resulta ng labanan. Tinusok ni Carrie ang mga mata ni Xander, na naglubog sa kanyang buong mundo sa kadiliman. Nang makita ito, hindi nawalan ng pag-asa si Iris. Ngunit malinaw niyang natanto na sa karera ng armas na may tato, tuluyang natalo ang Estados Unidos. Walang sino man sa militar ang makakatalo sa halimaw na nakatayo sa harap nila at si Carrie ay nasa ibang antas. Nang malapit nang bumagsak si Iris sa lupa at magkunwaring sawi, isang sasakyan ang sumugod. Hiniwa ito ni Carrie at tumingin sa unahan. Ito ay si Vladimir at akala ng pangkat ni Colonel Xander sila ang nag-ambush, hindi niya namalayan na ang buong operasyong ito ay isang bitag na inihanda ni Arya para akitin si Vladimir palabas. Tuwang-tuwa si Justin nang makita siyang dumating. Ngunit halos agad na dumating ang trahedya. Sa likuran niya, nagpakita si Arya. Hindi alam ang lawak ng kanyang kapangyarihan ngayon at minamanipula niya ang daigdig mismo, nagtayo ng pader mula sa lupa. Pagkatapos ay tinusok ang mga sibat na lupa sa braso ni Justin. Inilatag niya ang script para sa kanya ngayon at gusto ni Arya na parehong tapusin sina Justin at Vladimir para mabawi niya ang kanilang mga tato ng detonator, at ito ay isang mahalagang hakbang sa kanyang plano. Bago magsimula ang pangunahing kaganapan, pahihirapan muna ni Arya si Justin. Sawang-sawa na siya sa paulit-ulit nitong pagsigaw na para bang walang katotohanan ang kaganapang ito. Hindi ito haantong saan kung ang gagawin lang niya ay magsalita. Sa harap ni Vladimir, sa gitna ng tensyonadong pagtatalo na ito, bigla niyang sinabihan si Carrie na mahalin siya. Agad na namula ang mukha ni Carrie at paulit-ulit niya itong itinanggi, pagkatapos ay inamin. Hindi niya kayang lokohin si Vladimir tuwing nagsisinungaling siya. Nakagawian niyang paglaruan ang kanyang buhok. Ngunit sa kasamaang palad para kay Carrie, hinayla ni Vladimir si Iris palapit at ipinahayag na ito ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso. Biglang nagbago ang atmosfera at dumagsa ang malalaking kalasag patungo sa kanilang dalawa. Ginamit ni Vladimir ang kanyang vacuum upang i-neutralize ang mapaminsalang atake at ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. Ang dahilan kung bakit nang ahas ang prinsesa na maglagay ng patibong na ito ay dahil hindi kayang ilabas ni Vladimir ang kanyang buong kapangyarihan tulad ng magagawa ni Carrie. Kung gagawin niya, mauubos ang kanyang espiritu at magsisimula ang tato, na lalamunan ang katawan ng host nito. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng mga gumagamit ng detonator tato, ngunit hindi kailanman maipakita ang kanilang buong lakas. Sa puntong ito, hindi maaaring maging kasing ingat ni Justin si Vladimir. Sakupin ng lahat sa isang galaw, nahati lamang niya ang vacuum sa mas maliliit na sphere at inilunsad ang mga ito pasulong bilang mga projectile. Ang ilan ay ginamit para sa opensa, habang ang iba ay bumangga kay Carrie na nag-aalis ng mga shields.
Sa kasalukuyang larangan ng digmaan, si Elisa ang tanging Amerikano na may kakayahang lumaban pa rin. Hindi rin madali ang kanyang laban, dahil sa kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na koordinadong kadena ng mga aksyon, nagawa ni Elisa na i-corner ang kanyang kaaway at tapusin ang nakakapagod na laban. Gayunpaman, bago nasawi ang katulong, pinatamaan niya si Elisa ng isang huling malakas na atake. Paglingon sa paligid, nakita ni Elisa si Vladimir na nakikipaglaban sa malayo. Papalapit na sana siya nang mapansin niyang nasa bingit na ng kasawian si Xander. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Elisa ang natitirang eroplano sa himpapawid gamit ang radyo. Ang prioridad ngayon ay hindi ang pakikipaglaban o pagkuha sa mga kasamahang nasawi. Ang pagliligtas sa mga buhay pa at pumunta ka rito agad. Hindi pa siya tapos magsalita nang mabilis niya silang sinabihan na huminto. Dahil nasa harap niya mismo ang Colossal Beast, wala silang ibang magawa ni Leonardo kundi ang makipaglaban. Kung hindi, tatapusin nito ang lahat ng iba pa sa lupa. Hindi lang malalakas ang kuko at maliksi ang katawan ng halimaw, napakalakas din ng buntot nito. Kung wala ang buntot na walang humpay na humahabol sa kanila, maaaring comfortable sanang nakapagbigay ng pinsala at napaslang ito ni na Elisa at Leonardo. Taglay ni Leonardo ang kakaibang kakayahan na lumikha ng mga lilang malakristal na istruktura. Hindi sila masyadong matigas or matibay, ngunit maaari silang sumabog na parang mga bombang nasa katamtamang saklaw or mga bala ng artilleria. Kasama ang kakayahan ni Elisa sa pagpapaputok at pagsabog, ang dalawa ay isang tunay na duo ng mga arsenista. Bukod pa rito, kayang tunawin ni Leonardo ang kanyang mga kristal na piraso upang maging isang malalupa na substansya, na ginamit niya upang i-corner si Atasha sa lugar. Iyon mismo ang hinihintay ni Elisa at nagpaputok siya ng malalakas na bala ng eksplosibo, na nagdulot ng malubhang pinsala kay Atasha. Habang naghihintay ang dalawa upang makita kung sawi na ang halimaw, muling hamampas ang buntot ng beast at tumama sa kanila. Bago pa man makatayo si Elisa, isang napakalaking kuko ang bumagsak sa kanya na parang kamay ng kasawian. Sa iglap na iyon, inihagis ni Leonardo ang kanyang sarili pasulong at tinamo ang buong bigat ng atake. Ang kanyang mga piraso ng kristal ay nagkulong sa kanya at sa halimaw. Sinipa ni Leonardo si Elisa sa gilid, pagkatapos ay nagpaputok, na tumapos sa kanyang sariling buhay at sa halimaw. Pagbalik sa labanan ni Vladimir, ang dalawa ay nakalock-in pa rin sa isang labanan, sumusulong at umatras habang naghahabulan sila sa kagubatan. Pagkatapos ng matagal na palitan, sa wakas ay nakahanap si Carrie ng pagkakataon at naputol ang braso ni Vladimir. Sa pagtatangkang samantalahin ang pagkakataon na iyon, muntik nang mahawakan niya ang kanyang ulo. Ang naputol na braso ay hindi gaanong problema at ibinalik niya lang ito at gumana ito ng normal. Nang makita ito, naglunsad si Carrie ng maraming kalasag, sumugod pasulong. Dinurog ito ni Vladimir at naghagis ng isang flashbang, pagkatapos ay biglang napalapit kay Carrie ang distansya. Inihampas niya ang kanyang espada para umatake at mapanatili ang distansya, ngunit nabali ni Vladimir ang talon sa kalahati. Nakaipon siya ng isa pang pag-agos ng impact force at pinasabog si Carrie pabalik. Maaaring isipin ng isa na ang kalamangan ngayon ay kay Vladimir, ngunit hindi. Kumabit siya sa kanyang tato, hiniram ang kapangyarihan nito upang lumikha ng isang kalasag at ihampas ito ng may nakakadurog na puwersa. Napakabilis ng pag-atake kaya kahit si Vladimir ay hindi nakareact sa oras. Sa labas, nabigo ang pagtatangka ni Iris na iligtas si Justin. Itinali at isinabat siya ni Arya sa ere, tulad ni Justin. Sa sandaling iyon, si Vladimir ay pinasabog palabas ng kagubatan. Sumunod si Carrie, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, ang kanyang espada ay nagliliwanag ng isang kahangahangang asul na liwanag. Ito ang pinagmumulan ng lubos na tiwala ni Carrie sa kanyang sarili. Hindi rin minamaliit ni Vladimir ang kanyang kalaban at alam niyang si Carrie ay vice captain lamang, ngunit ang pinakamalakas na miyembro ng Brahman ay maaari lamang maging siya. Bumulong si Vladimir ng malalim, sinusubukang hikayatin ang kanyang tato na bigyan siya ng kapangyarihan nito. Tanging sa ganap na lakas ng tato lamang siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Carrie. Ngunit ang espiritu sa loob ng tato ay walang tugon. Samantala, si Carrie ay parang isang nagugutom na halimaw na sa wakas ay sumubsob sa kanyang biktima at tumangging bumitaw. Ang kanyang mga pag-atake ay lalong naging mabangis at walang humpay.
Ang mga kalasag ay hiniwa sa mga piraso na lumipad patungo kay Vladimir nang walang babala. Pagkatapos, na hindi nagbigay sa kanya ng oras para tumugon, siya ay bumagsak at samuka ng napakaraming dugo. Si Iris ay wala sa sarili na pinapanood ang eksena. Sumigaw siya kay Justin na gamitin ang kanyang kapangyarihan, bakit siya nakatayo lang doon? Si Justin ay pinipilit ang kanyang tato mula pa sa simula, ngunit pinipigilan ito ng enerhiya ni Arya. Sa mismong sandaling ito lamang tuluyang nakakonekta si Justin sa espiritu. Sumugod siya, nilamon ng kanyang vacuum ang buong mapaminsalang atake ng kalaban. Sinakop ni Vladimir ang pagkakataon na iyon at hinawakan si Carrie. Sa maikling sandali ng pakikipag-ugnayan, pinaslang niya ito. Ngunit ang halagang ibinayad ni Vladimir para sa labanang ito ay napakalaki. Mula sa loob ng kanyang katawan, ang tallest at matutulis na mga tulos ay nagsimulang sumibol palabas. Ito ay isang palatandaan na ang espiritu ni Vladimir ay naubos na. Ang espiritu sa loob ng tato ay nagsimulang lamunin ang host nito. Sa sandaling iyon, sumigaw si Vladimir, "Higupin mo ako ngayon." Nang marinig ang mga salitang iyon, sumigaw pabalik si Justin, "Huwag kang mabaliw, hindi tayo lumaban para maiwan ka." Walang pakialam si Vladimir sa sinabi ni Justin at direkta niyang kinausap ang espiritu ni Justin. "Gawin mo, alam kong naririnig mo ako." Dumating si Arya para kay Vladimir, at gusto siyang pigilan ni Justin. Ngunit nag-utos si Xander na magpaputok ng mga missile, na napilitan siyang harangin ang mga ito. Sa halip, ang espiritu ni Justin, na hindi pinansin ang pakiusap ng kanyang amo, ay sumugod at nilamon si Vladimir. Sa maikling sandali bago matapos, ang tanging magagawa ni Vladimir ay humingi ng tawad kay Iris. Ang buong buhay niya ay puno ng pagkamakasarili. Hinahabol ang sarili niyang mga mithiin at tunay siyang nagsisisi. Natigilan sina Justin at Iris sa gulat, nakatitig sa eksena. Pagkatapos ng lahat, hindi nagpakita ng galit si Arya. Sa halip, sinabi niya kay Justin na ipapakita niya sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa at puot. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, lumabas si Tuka mula sa kagubatan. Nang makitang ligtas si Justin, masayang tumakbo siya patungo sa kanya, hindi alam na nasa likuran niya si Atasha. Sa isang lagok, nilunok ni Atasha si Tuka ng buo at nag-anyong tao. Muli, nasaksihan ni Justin ang isang nakakasakit ng damdaming eksena. Hindi siya sumigaw at hindi siya gumalaw. Ngunit naunawaan ng lahat na naabot na niya ang pinakamalalim na antas ng paghihirap ng tao. Sa labas, walang kahit isang reaksyon. Sa loob, ang kanyang kaluluwa at puso ay nadudurog. Kahit na nakabalik na mula sa larangan ng digmaan, nanatili si Justin sa ganoong kalagayan. Si Wise, ang lalaking nagpakilala kay Justin sa mundo ng mga tato, ay nagpakita. Gusto niyang humingi ng tawad kay Justin, ngunit huli na ang lahat. Ang buong kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay na ngayon sa kanyang mga balikat. Kasabay nito, lumapit si Iris, gustong hulihin si Wise. Napansin ni Justin ang isa sa mga manggas ni Iris na kamakaway sa hangin na bunga ng labanan. Tiningnan ni Wise si Iris, sinabing hindi mo magagawa iyon dahil ako ay isang operatiba ng suporta ni Vladimir sa Japan. Ngayong wala na siya, kailangan kong ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang mithiin ni Vladimir ay burahin ang bawat tato sa mundo. Sa pamamagitan ng pagsipsip kay Vladimir, minana rin ni Justin ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Mula noon, nagawa niyang balikan ang mga alaala at nakaraang karanasan ni Vladimir. Mga taon na ang nakalilipas, umalis si Vladimir sa Estados Unidos at lumipat sa kaharian. Noong panahong iyon, isa lamang siyang ordinaryong tao na walang tato. Ngunit ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay pambihirang pino. Nakipaglaban siya sa isang mabangis na labanan laban kay Carrie noon. Bagamat natalo siya, nagpakita siya ng nakakatakot na potensyal. Bukod dito, ang katawan ni Vladimir ay tugma sa tato ng detonator. Ang Estados Unidos ay walang kagamitan na kayang subukan ang compatibility na ito. Tanging ang kaharian lamang ang may hawak ng teknolohiyang iyon noong panahong iyon. Mula sa sandaling iyon, naging isang gumagamit ng tato detonator si Vladimir at naunawaan na natalo na ang Amerika sa karera ng tato. Noong mga unang araw, gumala-gala si Vladimir sa paggalugad. Minsan, aksidente siyang nakapasok sa kwarto ni Carrie habang nagpapalit ito. Isang tingin lang niya ang kailangan para tuluyan siyang mahulog sa kanya.
Iba ang paraan ng pagsakop ng isang tunay na lalaki sa mga babae kung tutuusin. Sinabi ni Carrie kay Vladimir na maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Maaari pa siyang magtago sa labas ng banyo ng mga babae at walang magsasalita. Ang tanging lugar na dapat niyang iwasan ay ang nasasakupan ni Sumara. May posibilidad na ang kanilang unang pagkikita ay maaari ring maging ang huli niya. Si Vladimir ay hindi lamang matapang sa isip, kundi pabaya rin sa pagkilos at wala siyang kinatatakutan. Unti-unti niyang nilapitan ang lugar na sinasabing pasilidad ng pananaliksik sa tato ng prinsesa. Nagtataka siya kung anong uri ng sistema ng seguridad ang nasa loob at mukhang medyo maluwag ito. Sa ibaba, nagpakita ang isang binata. Ito si Verma, ang laging nagsisilbing tagapag-alaga ng hari. Sa unang tingin, pinagbigyan ng hari ang bawat kapritsyo ng prinsesa. Sa likod ng mga eksena, tahimik siyang nag-imbestiga, ngunit hindi kailanman kumilos. Si Verma ay ipinadala upang magmanman at habang nililinaw niya ang mga intensyon ng nanghihimasok, dumating si Sumara. Isa itong bingi at pipi na babae, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Nauna nang tumakbo si Verma at nakatakas ng walang kahirap-hirap. Si Vladimir, pagkatapos ng isang maikling labanan, ay inilunsad sa kalangitan. Nang siya ay lumapag, maraming bahagi ng kanyang katawan ang nagtamo ng malubhang pinsala. Ngunit salamat sa kapangyarihan ng detonator tattoo, mabilis na gumaling ang bawat sugat, na parang hindi pa siya napahirapan. Matapos makumpirma na maayos ang kalagayan ni Vladimir, inanyayahan siya ni Verma na makipagkita sa hari. Ang gusto lang malaman ng hari ay kung ano ang pinaplano ng kanyang anak na babae. Sa unang tingin, walang kakaiba sa hari. Ngunit gamit ang kanyang matalas at mapagmasid na mga mata, napagtanto ni Vladimir na si Prinsesa Arya ay hindi ang tunay na anak ng hari. Dahil sa pagbubunyag na ito, itinapon ng galit na hari si Vladimir. Maya-maya, dumating ang kanyang unang misyon. Natukoy ang mga Amerikanong military scout sa unang guho at isinugo sina Vladimir at Carrie upang lipulin sila. Matapos supalan ang kanyang target, hindi pumaslang si Vladimir. Pinawalan lang niya ng malay ang lalaki pero iba si Carrie. Pinaslang niya sila ng lubusan kaya imposibleng buhay pa sila. Direktang sumasalungat ito sa mga panloob na prinsipyo ni Vladimir at nagtanim ng mga unang binhi ng sama ng loob laban sa organisasyong Brahman. Paglipas ng isang taon at kalahati, unti-unting nahasa ni Vladimir ang kanyang kapangyarihan at bumalik upang harapin si Sumara. Maikli lamang ang kanilang laban, ngunit ang bawat banggaan ay parang dalawang tangke na nagpapaputok, ang bawat pagsabog ay dumadagandong sa isang napakalaking radius. Nabasag ni Vladimir ang sandata ni Sumara, napilitan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kamao at makipaglaban ng malapitan at iyon mismo ang hinihintay ni Vladimir. Nagtayo siya ng isang espasyong walang laman na tuluyang nilamon ang kapangyarihan ni Sumara. Nang maramdaman ang panganib, umatras siya mula sa mga palumpong. Nagtayo si Verma ng isang halijing bato upang harangan ang daanan ng kapangyarihan ni Vladimir. Sumugod si Vladimir at nagdulot ng isang malakas na atake sa tiyan ni Sumara. Nagawa niyang magpakawala ng isang mabangis na kontra-atake. Gayunpaman, hindi natiis ng kanyang katawan ang atake nito, habang walang kahirap-hirap na nakabawi si Vladimir mula sa kanyang atake. Gamit ang kapangyarihan ng vacuum, sina Vladimir at Verma ay diretsyong pumasok sa loob. Pumasok sila sa isang silid kung saan tatlong babae ang nakaupo at naglalaro ng mga video game. Alam ng mga babae na ang dalawa ay mga intruder, ngunit hindi nagpakita ng kahit anong depensa. Ang unang babae, si Kujina, ay nagpakilala bilang kapatid ni Arya at isinama sila sa isang paglilibot sa pasilidad. Ang mga itaas na palapag ay naglalaman ng mga laboratorio at bawal pumasok. Pumasok silang tatlo sa isang lugar na naglalaman ng maraming taong nakabitin sa mga silid na puno ng likido. Ito ang mga clone na nilikha ng kaharian at karamihan sa kanila ay mga kapatid ni Arya. Mukha silang mga clone, ngunit wala sa kanila ang tunay na ganoon. 35 taon na ang nakalilipas, natuklasan ng kaharian ang mga guho at ang mga tato. Gustong gamitin ng hari ang mga ito upang pag-isahin ang mundo, at nagsimula ang eksperimento ng tao. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang paggamit ng kaharian ng mahigit 3,000 katao bilang mga subject sa pagsubok. Pinutol at hiniwa nila ang mga lalaki at pinilit ang mga babae na mga anak upang makagawa ng mga mandirigmang tato.
Nang malaman ni Arya ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito, siya ay napuno ng galit at nagkaroon ng matinding puot sa sangkatauhan. Iyon ang dahilan kung bakit nais ni Arya na lipulin ang sangkatauhan. May suporta ang ilan sa kanyang mga kapatid na babae kay Arya, ngunit hindi lahat. Si Kujina ang patunay niyan at hindi niya kinamumuhian ang mga tao. Kung tinanggihan niya sila, ano ang silbi niya? Sa sandaling iyon, 2 gwardya ang sumugod upang hulihin sina Vladimir at Verma. Hinarang sila ni Kujina at tinulungan pa si Vladimir na makuha ang datos na hinahanap niya. Sa sandaling iyon, tumawag si Carrie upang alamin ang sitwasyon. Sinubukan ni Kujina na itago ang presensya ni Vladimir, ngunit nabigo. Ang 2 gwardya sa likuran niya ay sumigaw na, nagulat ng lahat. Sina Vladimir at Verma ay nasa malubhang panganib na ngayon at tumakbo sila ng mabilis hanggat maaari upang makatakas sa lugar. Habang palabas, hindi nakapag-react si Verma sa oras at nagtamo ng matinding sugat sa kanyang balikat. Dinala siya ni Vladimir pabalik sa hari. Lumabas na, ang ugat ng kapahamakan ng sangkatauhan ay nagmula sa mismong lalaking ito. Kinilala ng hari ang kanyang sariling mga pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Kahit na natanggap ni Arya ang kanyang pag-ibig, hindi niya binitawan ang kanyang pagnanais na sirain ang sangkatauhan. Ang kanyang espada ay humarap sa kaharian mismo, at sinimulan niyang sirain ang lahat. Kaya sumuko ka na. Walang imak ang hari at binuksan niya ang isang nakatagong daanan at sinabihan si Vladimir na tumakas doon. Sa ngayon, si Vladimir lang ang may kapangyarihang pigilan si Arya. Sige at patuloy na lumaban, ikaw na bigong bayani ng hustisya. Kahit na sa tulong ng hari, natuntun pa rin ng mga tauhan ni Arya si Vladimir. Paulit-ulit nila siyang pinalibutan at inatake, na itinutulak siya sa matinding kahirapan. Mabuti na lang at dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip at kakayahang umangkop, nakaligtas si Vladimir. Si Vladimir ay dating lumaban lamang para kay Iris, ngunit sa paglipas ng panahon, dala rin niya ang mga mithiin at pag-asa ni Verma, Kujina, at ng talunan na hari at hindi siya maaaring sumuko. Nakipag-usap si Justin kay Vladimir sa kaibuturan ng kanyang kamalayan. Hinimok siya ni Vladimir na patuloy na sumulong, ipagpatuloy ang misyon na balansehin ang mundo at huwag hayaang sirain ito ni Arya. Hindi makapaniwala si Justin na ang isang gawain kahit ang isang taong may kakayahang tulad ni Vladimir ay hindi kayang gawin ay ipinatong na ngayon sa kanyang mga balikat. Kung kaya mo man or hindi, hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Alin man dito, ang aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay, at ang mga kamay na iyon ay iyong kinabukasan din Justin. Mula sa araw na iyon, minana ni Justin ang kalooban ni Vladimir. Siya at si Iris, na sumunod sa patnubay ni Weiss, ay nagtago sa isang kagubatan na hindi alam ni Newman sa loob ng isang buong taon. Walang humpay na nagsanay si Justin at malinaw ang bunga ng pagsisikap na iyon. Sa isang sparring match, madali niyang natalo sina Iris, Tommy, at Tamaki. Ang Justin ngayon ay mas may gulang, mas kalmado, at mas matapang. Hindi niya maintindihan kung bakit naging matalas ang kanyang mga likas na ugali sa pakikipaglaban. Ang pagmamasid, pagtatasa ng banta, at paggawa ng desisyon ay tila automatikong tumatakbo sa kanyang isipan at kusang dumarating ang lahat. Pag-uwi nila at napansin ang mga palatandaan ng pagpasok, tumawag si Weiss upang balaan sila na maaaring natuklasan ni Arya ang kanilang pinagtataguan. Nagpadala na siya sa kanila ng regalo, kaya nagtipon ng grupo kasama si Weiss at pinanood ang disc na ipinadala ni Arya. Ipinapakita nito ang footage ni Arya na nagsasaya sa isang beach, napapalibutan ng mga babaeng may nakamamanghang figura at napakagandang kurba, sapat na para hindi mapigilan ang pag-iisip ni Tommy at Tamaki. Ang kamakailang kaguluhan sa Amerika ay malamang nasanhi ng dalawang ito. Alam ni Arya na nanunood si Justin at ipinahayag niya na maaaring magtayo siya ng pasilidad sa pananaliksik doon at tinanong kung bakit hindi ito tumulong. Para masigurong hindi makakatanggi si Justin, banihag niya si Elisa. Bagamat walang hayagang banta ng kasawian ang kanyang mga salita, walang makakahula kung ano ang kaya ni Arya or kung gaano kalayo ang kanyang mararating. Pagkatapos ng video, pinayuhan ni Weiss ang lahat na lunukan ang kanilang galit at pigilan ang kanilang naglalakihang pagmamataas. Hindi lamang makapangyarihan si Arya, kundi mayroon din siyang kakayahang selyuhan ang mga kapangyarihan ng iba pang mga tato. Iyon ay isang pribilehiyo na natatangi sa mga gumagamit ng detonator tattoo. Sa kasamaang palad,
hindi pa rin alam ni Justin kung paano ito gamitin, kaya ang pinakamahusay na gawin ay huwag gumawa ng kahit ano. Gaano man kalaking kaguluhan ang idinulot ni Arya sa buong mundo, hindi niya makakamit ang kanyang layunin na ilibing ang buong sangkatauhan nang wala si Justin. Sinasaliksik ni Wise ang isang lubhang mapanganib na virus na maaaring itanim sa mga tato at kumalat mula roon. Kapag nakompleto na ito, hindi na nila kailangang magpigil pa. Kung buhay pa si Vladimir, sasabihin niyang mas mabuti na ang pasensya kaysa sa mapahamak. Nagsalita si Iris sa tamang pagkakataon at nagpahayag ng kabaligtaran. Kahit hindi matalo ni Vladimir si Arya, ililigtas pa rin niya si Elisa kahit anong mangyari. Kaya, tama na ang usapan. Kailangan mo kaming dalhin sa Amerika at maghanda para sa isang laban kay Arya. Bago umalis ng Japan, ipinakita ni Tommy na isa siyang certified otaku. Bumili siya ng napakaraming magazine na nagtatampok ng paborito niyang karakter para makasama. Kahit masawi pa siya, kailangan niyang magkaroon ng huling sandali kasama ang kanyang idolo. Mas matindi pa si Tamaki, nanalo siya sa buhay na may score na 10. Dahil nakakuha siya ng kasintahang cosplayer, sinabi niya rito na malapit na siyang umalis ng Japan. Kung makakaligtas siya at babalik pa kakasalan niya ito. Narinig ni Yomi ang mga sinabi niya at alam niyang magiging lubhang mapanganib ang misyong ito. Sinubukan niya itong pigilan at maaaring siya ang pangunahing tauhan sa kwento nito, ngunit sa kwento ng autor, isa lamang siyang side character. Kahit anong gawin niya, naghihintay ang kasawian. Gayunpaman, bilang isang sundalo hindi tatakbo si Tamaki. Kakabalik pa lang nila sa Estados Unidos at hindi pa man sila nakakagawa ng aksyon ng ang ruin, na binabantayan ni Xander, ay nagpakita ng mga senyales ng panghihimasok. Sa harap nila ay nakatayo ang anino ni Ejuta, commander ng Special Tattoo Forces. Sumugod siya, pinakintab ang isa sa mga headlight ng isang sasakyan, pagkatapos ay humajijek na parang baliw. Iniaalay ko ang aking katawan bilang sakripisyo, itinutulak ang mga kaluluwa mula sa mundo ng kapayapaan patungo sa kaguluhan at iniaalay ko ang aking sarili sa lumikha. Sa sandaling natapos siya, isang nakakatakot na nilalang nakahawig ng hayop na nababad sa pulang dugo ang nagpakita at sumugod, walang pakialam sa mga bala at bombang bumabagsak dito. Hindi lang si Ejuta ang nag-iisa. Sa iba't ibang lugar sa paligid ng ruin, nakita ang mga miyembro ng Brahman Squad. Dumating ang grupo ni Justin upang magbigay ng suporta, ngunit nagkamali silang nakilala bilang kaaway at sinalubong ng matinding putok. Sa huli, wala silang ibang magawa kundi gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang patulugin ang mga sundalo at itulak palayo. Sa pagtingin mula sa itaas, nasaksihan nila ang pagpaslang ng Brahman Squad sa mga sundalo, na nagpapahirap sa mga biktima kaya't nagmakaawa silang masawi. Ang babae sa tabi nila ay hindi rin gaanong mabangis. Kaya niyang paliitin ang mga bala hanggang sa kasing laki ng mga karayom, pagkatapos ay ipatawag ang malalaking tulos na pumupuksa sa bawat sundalong nakaambang nakapaligid sa kanya sa isang atake lamang. Nang makita ito, labis na natarante si Justin, halos mawalan siya ng kontrol at sumugod pababa. Iyon ay hanggang sa tumingin siya kay Iris, na ang mukha ay namumula sa galit, ngunit nagpipigil pa rin ng sarili. Hindi pa nila nakita si Arya at maaaring narating na niya ang ruin sa unahan nila. Kailangang pumunta roon sina Tommy at Justin at maghanda para sa pinakamasamang senaryo. Maiiwan sina Iris at Tamaki upang tulungan ang iba. Sa kalangitan sa itaas, pinalalaki ng babaeng uhaw sa dugo ang kanyang maliliit na karayom upang maging malalaking projectile. Kahit ang mga sundalong may tato ay hindi na makaligtas laban sa kanya. Hindi na matiis ni Tamaki ang panunood at nag-dive pababa upang tumulong. Labis na nalilito ang mga sundalo, hindi nila alam kung sino ang nasa kanilang panig. Sinipa niya ang isa sa kanila na nawalan ng malay para lang magkaroon ng kaunting katinoan. Nag-summon ng Stones missiles ang babae upang atakihin si Tamaki, ngunit sa kanyang natatanging kakayahan, hinaranggan niya ang biglaang pag-atake at ipinakita sa kanya na hindi rin siya madaling targetin. Habang nagpapalitan ng mga atake ang dalawa bago ang tunay na laban, isang lalaki na hindi alam na isa siyang talunan ang tumalon pababa upang magpasikat, sumisigaw ng, "Kaya ko kayong lahat na mag-isa." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pinapunta siya ng babae diretso upang makipagkita sa kanyang lumikha. Sa harapan ni Iris, malapit na niyang tapusin si Benjamin nang tumalon palabas si Elisa.
Ang kawalan sa mga mata ni Elisa ay nagpaliwanag na sinakop na ni Atasha ang kanyang katawan. Kung si Atasha iyon sa sarili niyang katawan, didiretso sana ito, ngunit si Iris ay may malubhang kawalang katiyakan. Hindi niya maaaring saktan ang katawan ni Elisa at napilitang umatras ng paunti-unti. Si Benjamin, na totoo sa kanyang anyo gaya ng dati, ay nagsimulang tumahol ng mayabang nang maramdaman niya ang isang kalamangan, na iniinis si Iris ng higit sa kanyang limitasyon. Sumumpa siya na pupunitin niya ang bibig nito ng napakalaki para hindi na siya makapagsalita muli. Ngunit hindi ito madaling gawain. Si Atasha ay isang bangungot na haharapin ng mag-isa, at si Benjamin ay palaging nagkukubli sa likuran, naghihintay na makatama ng mahinang bala tuwing bababa ang depensa ni Iris. Ang paghahati ng kanyang atensyon para ipagtanggol ang sarili laban sa isang taksil na kalaban ay nangangahulugan na hindi kayang lumaban ni Iris ng buong lakas at palagi siyang pinipigilan. Ang pinakamalala ay dumating nang hinabi ni Benjamin ang kanyang mga sinulid sa isang lambat na bumababa mula sa itaas. Naghagis si Iris ng bomba upang pasabugan ang isang bukas na butas at nakalusot, ngunit hindi naging walang silbi ang mga sinulid. Patuloy silang gumagalaw at ikinulong siya sa lugar. Bumaba si Atasha mula sa itaas na may isang mapaminsalang hiwa. Ang kanyang talam ay parang isang grenade launcher at ang bawat pagindayog ay naglabas ng isang pagsabog ng matinding presyon. Naiwasan na sila ni Iris dati, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Pinahina ng pagsabog ang kanyang katawan ng sapat na katagalan upang iwan siyang walang kalaban-laban sa pinagsamang pag-atake ni Atasha at Benjamin. Mabuti na lang at dumating ang dalawang kasamahan sa koponan sa tamang oras. Sakto lang, nakita nila ang isang figure na nakamukha ni Iris at lumapit upang kumpirmahin, at sa kabutihang palad para sa lahat, siya talaga iyon. Sinabihan sila ni Iris na talunin si Benjamin ng husto, binabalaan na ang kakatwang iyon ay napakasama na hindi siya mag-aalangan, kahit na itulak mo ang isang 30 sentimetrong pamalo pataas kung saan hindi sumisikat ang araw. Hindi sila nabigo at isa sa kanila ang nagkalat ng mga sinulid, na ikinate kay Benjamin ang kanyang posisyon sa pag-atake sa malayong distansya. Ang isa naman ay bumunot ng isang espesyal na sandata. Saan man ito tumama sa katawan ni Benjamin, ang laman ay sumirit na nabubuwal at halatang hindi masabi ang sakit. Dahil hindi na siya inaatake ni Benjamin sa likod, malaya si Iris na labanan si Atasha ng harapan. Ang kanyang maayos na koordinasyon ng baril at maikling talam ay nagdulot kay Atasha na hindi makahanap ng epektibong panlaban, patuloy na itinutulak pa atras. Nang makalapit si Iris, iniwas ni Atasha ang kanyang espada at binasag ang maikling talam, ngunit hindi lamang nakaiwas si Iris sa pinsala, nakahanap din siya ng butas para atakihin ang maliit na puwang na iyon. Naghagis si Iris ng isang suntok na napakalakas na nagpabagsak kay Atasha mula sa katawan ni Elisa at natambo si Atasha matapos ang suntok na iyon. Sa panig ng kanyang dalawang kakampi, nang pupurihin na sana niya ang kanilang matatag na trabaho, nagkagulo ang sitwasyon. Naputol ang mga daliri ng una, nalaglag ang kanyang sandata at hindi na siya nakapaglaban. Ang pangalawa ay mas malala pa ang kinahinatnan. Ang kanyang buong katawan ay nakatali ng manipis na mga sinulid. Sa kaunting paghila, hiniwa siya ni Benjamin sa mga piraso na soang sawi. Agad na sumugod pabalik si Iris at nagpaputok siya ng isang bala sa pinakamahinang bahagi ni Benjamin. Hindi tulad ng dati na ipinagkibit-balikat niya ito at patuloy na nagyayabang, sa pagkakataong ito ay napasigaw siya sa sakit. Ito ay isang pasadyang ginawang bala na sadyang ginawa para sa mga selyadong target, hinaluan ng kamandag ng ahas upang bigyan ng espesyal na pangangalaga ang mga basurang tulad ni Benjamin. Nagbigay siya ng isang pangwakas na atake na tiniyak na magtatapos sa kanya ang kanyang lahi, pagkatapos ay sinipa ang kanyang katawan mula sa bangin. Sa ibaba, inatake ni Tamaki ang babae na parang isang ama na dinidisiplina ang kanyang anak. Ang malaking pagkakaiba sa pangangatawan ay nagbigay sa kanya ng isang napakalaking kalamangan sa malapitang labanan. Ang kanyang kakayahang bumilis ay binabaluktot ang espasyo mismo tulad ng isang hindi mapasok na kalasag, na ginagawang walang silbi ang lahat ng kanyang mga tusok laban sa kanya. Nang siya ay masuntok ng malakas sa dingding, ang babae ay nagtayo ng isang kama ng mga karayom at nag-abang, hinamon siyang sumugod. Hindi man lang natigilan si Tamaki kahit kaunti. Nanigas ang kanyang mga kalamnan at siya ay sumugod.
Sa pamamagitan ng pagkakataon, si Benjamin, nakakatulak lang mula sa bangin, ay bumagsak sa eksaktong sandaling iyon. Kaya't silang dalawa ay natapos ng magkasama, hindi alam ang destinasyon. Sa harapan ni Justin, nakapasok siya sa piitan at muling nakatagpo si Carrie. Ang matiyagang babaeng iyon ay imposibleng tapusin at nahawakan siya ni Vladimir sa ulo at buhay pa rin siya at maayos. Tinatakan ni Carrie ang sarili niyang kapangyarihan at ang kay Justin. Ngayon, ang dalawa ay maaari na lamang lumaban sa pamamagitan ng purong hand-to-hand combat. Sa direktang pakikipaglaban kay Carrie lamang tunay na naunawaan ni Justin kung gaano siya kalakas. Ang tempo ng kanilang labanan ay napakabilis, ngunit ang bawat galaw na ginagawa niya ang naglatag ng pundasyon para sa susunod. Halimbawa, pagkatapos maghagis ng dalawang shuriken, agad na nilapitan ni Carrie ang distansya. Kapag sinubukan ni Justin na lumapit, binasag niya ang ulo ng kanyang espada sa bungo nito. Pagkatapos ay umikot at hiniwa ng paalang, kahit na ang galaw ay nagkakahalaga sa kanya ng isang espada, lumikha ito ng pagkakataon upang hiwain ang tiyan ni Justin. Dahil sa matinding sugat, kinailangan niyang itulak ang kapangyarihan ng detonator hanggang sa limitasyon nito upang gumaling. Hindi maintindihan ni Justin kung bakit ang isang tulad ni Carrie ay maglilingkod kay Arya, isang taong gustong burahin ang lahat. Sa paningin ni Carrie, si Justin ang makasarili. Dahil sa pagtanggi niya sa iba, naiiba si Arya at tinanggihan niya ang sarili niya. Kapag inactivate ni Arya ang apat na guho gamit ang apat na detonator key, makikipagsanib siya sa kanyang mga natitirang kapatid na babae, isang ganap na pag-iisa ng katawan, pag-iisip, at ideolohiya. Hindi tinatanggihan ni Arya ang mundo at tinatanggihan niya ang kanyang sarili upang mapabuti ito. Iyon ang dahilan kung bakit bulag na deboto ang kanyang mga tagasunod. Sumasalakay si Carrie habang nagpapaliwanag. Marahil ay nabigla, naging pasibo si Justin at tinamaan ng isang hiwa, ngunit mabilis siyang nakabawi at ginamit ang kanyang buong braso upang tanggapin ang kanyang espada. Pagkatapos ay hinailan niya ito palabas at ginamit ito upang putulin ang kaluban na naglalaman ng mga natitirang talim ni Carrie at isa lamang ang natira sa kanya. Gamit lamang ang isang espada, hindi na nakayanan ni Carrie ang isang mahabang laban. Lumipat siya sa isang one-attack stance at ang ultimate technique na ito ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon, na napilitan si Carrie na ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling humakbang si Justin sa kanyang attack range, pinakawalan niya ang isang hiwa na nakatutok diretso sa ulo nito. Ang armored gauntlet sa braso nito ay pumihil sa kanya na putulin ito, ngunit ang atake ay sumire sa tanging paraan ng depensa ni Justin. Dahil nabigo ang kanyang ultimate move, sinubukan ni Carrie na patumbahin si Justin at tapusin ito ng isa pang atake, ngunit matatag siyang nanindigan at tumangging bumagsak. Itinulak niya ang kanyang palad paarap. Ang buong kamay niya ay umikot na parang sinusubukang batasin ang tiyan ni Carrie. Ang matinding lakas ng mapaminsalang atake ay lumikha ng isang bug zone na nagpatalsik sa lahat ng nasa likuran niya.